6 na taon na ang nakalipas. Pinunit ko ito, ang admission letter na top 1 sa buong county. Si Kuya Marco ay bibili ng bahay sa lungsod at ikakasal. Si Ate Sofia ay mag-aaral sa ibang bansa. Dahil gusto nilang umangat, magpapakatanga na lang ako para maging stepping stone nila. Paulo, Abala ka, magpahinga muna. Paulo, Tito, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. ano ba talaga ang presyo ng baboy? Yung 30 kong matatabang baboy, ibebenta ko na ba ngayon o maghihintay pa? Tito Cruz, niluluwalhati ninyo ako. Nag-aalaga lang ako ng baboy. Paulo, tumigil ka sa pagpapanggap. 6 na taon na ang nakalipas. Top 1 ka sa county. Hindi ka nagkolehiyo, umuwi ka at kinuha mo yung baboyan na walang gustong tumanggap. Pinatagumpay mo ito, naging pinakamalaki sa bayan. Kung hindi mo alam ang presyo, walang ibang makakaalam dito. Tito Cruz, kung pinagkakatiwalaan ninyo ako, huwag muna kayong magbenta. May bagong polisiya ang probinsya, dodoble ang bilihan sa katapusan ng taon. Sa katapusan ng taon, ang presyo ng baboy ay tataas ng doble. Kung ibebenta ninyo ngayon, tinatapon ninyo ang ginto na parang bato. Sabi ni Paulo tataas kaya tataas. Tito Cruz, maswerte ka. Hula-hula ko lang yon. Paulo, kailan mo ba ako pakakasalan? Si Liqui sa kabilang barangay ay ikinasal. Ang pamilya ng lalaki ay nagbigay ng 800 piso bilang dote at may sewing machine pa. At ako? 3 taon na akong kasama mo. Wala ka man lang tiyak na sagot. Mia, huwag kang mag-alala. Sa susunod na buwan, ang huling batch ng baboy ay lalabas na. Tiyak nakikita ako ng 50,000 piso, malaking TV, sewing machine at iba pang gamit. Hindi ako magkukulang ng kahit ano. Ikakasal tayo ng marangya. Ilang beses mo na yan sinabi. Ngayon, totoo na. Hintayin mo ako sa pagkakataong ito. Ako, Paolo, sa buong buhay ko, gusto ko lang bigyan ka ng magandang buhay. Sige, salita mo dapat tuparin. Hindi na talaga ako makapaghintay. Tay nanay, anong ginagawa ninyo? 5,000 ang mga baboy sa kulungan ay nagkakahalaga ng 50,000 at ang mga kagamitan sa kulungan. Binenta ninyo sa halagang 5,000? Ang Kuya Marco mo ay nakakita na ng bahay sa bayan. Kulang ng 3,000 piso para mabili. Si Ate Sofia ay kulang ng 2,000 piso para sa visa. Kung hindi ibebenta ang kulungan, saan kukuha ng pera? Pero hindi pwedeng ganito na lang ibenta. Sa pagtatapos ng taon, tataas ang presyo ng baboy. Ang batch na ito ay tiyak na makakapagbigay. Ikaw, walang utang na loob. Ang Kuya Marco mo ay supervisor sa bayan. Si Ate Sofia ay malapit ng mag-aral sa ibang bansa. Sila ang tunay na karangalan ng pamilya natin. Ikaw, isang tagapag-alaga ng baboy. Isang magsasaka sa habang buhay. Ano naman kung magbigay ka sa kanila? Natural lang yon. Ang kulungan ng baboy na ito, ako lang ang nag-ayos. Mula sa gulo, sumuko ako sa college entrance exam. Sumuko ako sa pag-aaral sa universidad, 6 na taon. Tama na, tama na. Napirmahan na ang kontrata. Tapos na yan, hindi na mababago. Sa perang ito, sapat na para sa down payment ng bahay ni Kuya at may pambayad na rin sa visa ni Ate Sofia. Anong tinatawa mo? Sigurado ka bang walang tama sa ulo mo? Tay, nanay, isang tanong lang. Mula noong 16 ako hanggang ngayon, ilang taon na akong nagtatrabaho sa babuyan na ito? Di mo kasi kinakalkula yan? 6 na taon. Pinunit ko ang acceptance letter ko. Ako ang nagbayad ng pag-aaral ni Kuya Marco. Ako ang nag-ipon para sa pag-alis ni Ate Sofia. Ni hindi pa ako nakapag-asawa. At ngayon, nalaman ko na sa likod ko, ibinenta ninyo ang babuyan sa halagang 5,000 pesos lang. Bakit ka sumisigaw? Binigyan ka naming ng pagkain at damit. Tungkulin mo ng mag-alaga ng baboy. Si Kuya Marco at Ate Sofia ay edukado. Ikaw, isang magsasaka, tamang-tama lang ang pag-aalaga ng baboy. Tama nga, si Kuya Marco ay magtatrabaho sa opisina. Si Ate Sofia naman ay mag-aaral sa ibang bansa. Kapag naging successful sila, matutulungan ka nila. Ano bang naipanalo mo? Tulungan ako, ang pambili ng bahay ni Kuya Marco ay galing sa babuyan ko. Ang pang-aral ni Ate Sofia sa ibang bansa ay galing din sa babuyan ko. Kailan nila ako tinulungan? Simula ngayon, ang pag-aalaga sa inyo ay kay Kuya Marco at kay Ate Sofia. Huwag na ninyo akong hanapin. Si Kuya Marco at Ate Sofia ay mga taong may mahalagang gagawin. Wala silang oras para sa amin. Kung hindi sila, sino? Hintayin ninyo silang magkaroon ng oras. Umalis ka na at huwag nang bumalik pa. Wala kang kwenta. Mas maganda pa ang aso sa kanto kaysa sa'yo. Kapag pinakain mo yung aso, umuugoy ang buntot. Saan ka pupunta? Sinasabi ko sa'yo, sa loob ng 2 araw, gagapang ka pabalik dito dahil sa gutom. Mia, anong ginagawa mo rito? Paolo, hiwalay na tayo. Sino nagsabi sa'yo?
Alam na ng buong baryo, ang babuyan mo ay naibenta ng mga magulang mo sa halagang 5,000 pesos. Wala kang dalang kahit ano, wala ka nang matutuluyan. Ano ang gagamitin mo para pakasalan ako? Makinig ka, Mia. Pupunta ako sa bayan at magsisimula ulit. May kakayahan ako. Magsimula ulit? Paulo, gumising ka. Ang naipon mo sa loob ng 6 na taon, ibinigay ng mga magulang mo sa kapatid mong lalaki at babae. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. Paano mo ako poprotektahan? Ako, 3 taon akong naghintay sa'yo. 3 taon. Ang ibang babae ay nag-asawa at nag-anak na. Ako'y naghintay sa'yo. Sinabi mong kapag lumaki na ang mga baboy, papakasalan mo ako. Naniwala ako. Sinabi mong magkakaroon tayo ng kasal. Naniwala rin ako. At ngayon, wala na ang babuyan. Ano pa ang paniniwalaan ko? Mia, kikita ako ng sapat na pera para pakasalan ka ng marangal. Kuya, ipagdiwang natin si Ate Sofia na nakuha ang US visa. Ang swerte ng pamilya Reyes. Pagbalik ko galing US na may pinag-aralan, tayo na ang pinakauna sa bayan. Oo naman. Mula ngayon, sasabihin ko sa lahat na ang hipag ko ay nag-aral sa ibang bansa. Anong amoy yan? Paolo, bakit ka nandito? Kuya, ibinenta na ni na tatay at nanay ang babuyan. Ako, Huwag ka munang pumasok. Ang bango ng dumi ng baboy. Bago lang itong damit ko. Masisira yan kapag naamoy. Kuya, Ate Sofia, may gusto akong pag-usapan sa inyo. Ano yon? Gusto kong magtayo ng maliit na negosyo sa bayan para magstay. Sapat na ang 100 piso. 100 piso? Araw-araw kang nagtatrabaho doon. Anong klaseng negosyo ang gagawin mo? Paolo, gising ka na ba ni hindi ka nakatapos ng high school? Ilang letra lang ang alam mo at sinasabi mong magnegosyo? Kuya, 100 piso babayaran ko. Bunso, alam mo ba kung magkano ang nagastos ko sa visa na to? Magkano? 2,000 na piso. Ang bahay ni kuya, 3,000 piso ang down payment. Saan ang galing ang pera na yan? Pinagbenta ni na tatay at nanay ang lahat. Ngayon, humihingi ka ng 100. Paano mo nasabing yan? Ate Sofia, ang pera na yun ay kinita ko sa pag-aalaga ng baboy. Kinita mo sa pag-aalaga ng baboy? Ang babuyan ay kay tatay at nanay. Anong kinalaman mo doon? Trabaho mo yun, dapat lang. Paolo, sinasabi ko sa'yo, Huwag kang magpaka-embaras sa bayan. Tingnan mo ang itsura mo. Nakatayo ka sa harap ng bahay ko. makita ng kapitbahay, saan ko ilalagay ang mukha ko? Bumalik ka na sa probinsya. Umuwi ka na. Umuwi para saan? Para alagaan sina tatay at nanay. Mahigit 20 taon kanilang pinalaki. Sino ang mag-aalaga kung hindi ikaw? Ako at si Ate Sofia nagtatrabaho para sa kinabukasan. Walang oras. Tama, may mga kamay at paa ka. Hindi ka mamamatay sa gutom kung magsasaka ka. Bakit kailangan mong pumunta sa lungsod? Wala kang 100 piso. Nakakahiya naman. Bunso, hindi kita tinutulungan. Hindi ka talaga pang negosyo. Tanggapin mo na. Umuwi ka at magsaka. Maging praktikal. Mas maganda yon kaysa sa iba. 100 piso, papahiramin niyo ba ako o hindi? Hindi! Umuwi ka sa amin! Sige. Itong 100 piso, tatandaan ko. Siya pa kaya magnegosyo sa susunod na buhay pa? Putik, gobyerno na naman ang sumira sa aking tindahan. Wala na naman akong makain ngayong gabi. Uy pare, gusto mong kumain? Hala ka rin. Natutulog ka rin ba sa ilalim ng tulay? Sa damit mo parang nag-aalaga ka ng baboy. Dati oo. Mas malala ka pa sa akin. Ako man ay may isang kahon ng kaset na pwedeng ibenta. Ikaw? Bukas magtatayo ako ng tindahan sa gitna ng bayan. Maglalagay ng pwesto. Pwesto? Anong ibebenta mo? Pritong pork chop. Pork chop? Ikaw? May pera ka ba? Wala, pero may kakayahan ako. Pwede ba kitain ang kakayahan? Magkano mo binebenta ang isang kaset? 2 piso. Magkano ang puhunan? 80 sentimo. Ilang kaset ang naibebenta mo sa isang araw? Kapag maganda, 20 kaset. Kapag hindi maganda, wala kahit isang kaset. Saan ang pwesto mo? Sa eskinita sa likod ng Pamilihan Sentral. Kaya pala hindi kumikita. Sa likod ng Pamilihan Sentral, ang dinadaanan ay mga mamamakyaw. Ang mga bulsa nila ay, May daladalang libo-libong piso para sa paninda. sino ang hihinto? Upang bumili ng iyong kaset ng 2 piso. Saan ba ako dapat pumunta? Sa harap ng sinehan. Pagkatapos ng huling palabas, lalabas ang mga kabataan na yakap-yakap ang kanilang mga kasintahan. Ang isip nila ay puno ng mga kanta mula sa pelikula. Sa oras na iyon, lalapit ka at sisigaw ng original soundtrack. 2 piso isang kaset. Maniniwala ka ba na sa isang gabi makakabenta ka ng 50 kaset? Ako, paano mo nalaman ang mga ito? Ito ang tinatawag na targeted marketing. Ibenta ang produkto sa mga taong pinakagusto nito. Targeted marketing. Kuya Paulo, ulitin mo nga. Bukas, nasa tawiran sa gitna ng bayan. Magtitinda ako ng pork chop
Ang pwestong ito sa umaga ay dumadaan ang mga namamalengke, sa tanghali ay galing sa pabrika, sa gabi ay mga naglalako sa palengke. 3 alon ng tao. Lahat sa iisang pwesto. Wala pang 6 na buwan, lahat ng tao sa bayan ay pipila para sa aking pork chop. Seryoso ka? Ako, si Paulo Reyes, sa buong buhay ko, gagawin kong ako ang numero 1 pork chop sa buong bansa. Si Kuya Marco at Ate Sofia ay hindi ako pinapansin. Akala nila isa lang akong walang pinag-aralan. Sige, ipapakita ko sa kanila kung gaano kalayo ang mararating ng isang mahirap. Sige, bukas ng simapon ng umaga kita tayo sa tawiran. Kuya Paulo, itong mga karne ay pinagtabasan lang ng iba mga pinagtabasang tira-tira. Pwede bang kainin? Karne ito ng harapang binti. Kakaunti ang liit, pantay ang taba. Mas masarap kaysa tenderloin kapag ginawang pork chop. Itong mga tira-tirang karne, walang may gusto niyan. Kunin mo na lahat 5 piso bawat kalahating kilo. 3 piso, lahat akin na. Ang mga tira-tirang karne araw-araw ibigay sa akin. Sige, kunin mo na. Kuya Paulo, tira-tira at pampalasa. Hindi man lang umabot ng 3 piso ang kabuuan. Sigurado ka bang kikita ito ng daan-daan? Sundan mo ako mamayang gabi, malalaman mo. Kuya Paulo, napakalayo ng lugar na ito. Lahat ng tao pumupunta sa malalaking restaurant doon. Sino naman ang maglalakad papunta sa liblib na lugar na ito? Mataba, tandaan mo ito sa negosyo. Ang mabangong alak, hindi natatakot sa malalim na eskinita. Ngayong gabi, manood ka lang. Dito? Ay, anong amoy ito? Ang bango naman ng amoy na ito, parang galing sa eskinita doon. Nalumutan? Kuya Paulo, may pila na. Nakapila na lahat mga customer ng malalaking restaurant. Lumapit na lahat sa atin. Sir, 3 order pa. Itong pork chop mabango pa ito ng 10 beses kaysa sa mga restaurant ng gobyerno. Kuya Paulo, 327 piso. Isang gabi, 327 dati, nagbebenta ako ng cassette tapes. Sa isang taon, hindi ko naaabot ang halagang yan. Simula pa lang ito, bukas, doblehin natin ang pwesto. Sir Reyes, paano kung umuwi muna tayo at mag-isip ng ibang paraan? Yung 300,000 na paninda sa bodega. Huwag nang banggitin nakaipit ang 300,000 na paninda. Kapag dumating ang due date ng loan sa bangko sa katapusan ng taon, isasara na ang pamilihan sentral ko. Anong amoy ito? Parang galing doon ng amoy. Isa nga. Masarap itong pork chop. Binata, medyo malayo ang lugar mo. Bakit ang dami mong customer? Hindi importante ang lokasyon, masarap ang lasa, kaya pumupunta ang mga tao. Makinig. Isang nagtitinda sa bangketa. Mas marunong pa siya kaysa sa akin. May 300,000 piso na produkto akong nakatambak sa bodega. Kahit naka-sale, walang bumibili. Sobrang stress ko, parang malalagas na ang buhok ko. Sir Reyes, totoo, mahirap ibenta ang batch na iyon. Sobrang magkakaiba ang mga estilo. Walang target market, alam kong mahirap ibenta. Ang tanong, paano ibebenta? Binawasan ko ang presyo hanggang 60% off. Sa mall, kahit isang langaw, wala man lang pumasok. Kahit naka-sale, hindi mabenta. Ibig sabihin, hindi presyo ang problema. Problema sa pagkatao. Kapag mas mura ang bagay, mas wala itong halaga sa paningin ng tao. Kung gayon, ano sa tingin mo ang problema? Nagbebenta ka ng 60% off. Ang customer ay iisipin lang, may mali ba sa produkto? Ano ang dapat gawin ayon sa'yo? Hatiin mo ang iyong 300,000 na produkto. Yung nagkakahalaga ng 10 piso at yung 100 piso pagsamahin. Balutin ng brown paper, tatakan ng mahigpit, walang makakakita kung ano ang nasa loob. Isang kahon, pare-parehong presyong 30 piso. Anong ibig sabihin? Hindi makita kung ano ang nasa loob. Sino ang bibili? Kaya nga bibili sila. Sumulat ka ng isang linya sa labas ng kahon. Maaari kang gumastos ng 30 piso at makakuha ng bagay na nagkakahalaga ng 100 piso. Lahat ng tao ay may pagkasugal. Gumastos ng 30 piso. Apusta para sa isang bagay na 100 piso. Sa 10 taong dadaan, Otto ang gustong subukan. May taong gumastos ng 30 piso at nakuha ang bagay na 100 piso. Ipagmamalaki niya ito sa lahat. Kapag narinig ito ng iba, parang baliw na tatakbo papunta sa mall mo. Hindi dahil maganda ang produkto mo, kundi dahil hindi sila kontento. Ang iba ay kumita, sila mismo ay hindi. Ito ay tinatawag na blind box bundle. Pagkatapos, sa unang araw, nagbenta ka ng 500 na kahon. Sa ikalawang araw, 300 na lang. Sa ikatlong araw, 100 na lang. Araw-araw, mahaba ang pila sa labas. Kung huli ka, hindi ka makakabili.
Bakit bumababa ang benta? Kapag hindi mabili, mas gusto pang ang bilhin. Ang tao ay hindi takot gumastos. Ang kinakatakutan ay ang iba ay nakabili. Habang sila ay hindi, kapag mas kakaunti ang produkto mo, lalo silang mag-aagawan. Ito ay tinatawag ng hunger marketing. Sir Reyes, kumusta po kayo? Marami na akong taon sa negosyo. Wala pang tao na nagsabi sa akin ng mga aral na ito. Pare, ang galing mo talaga. Isang simpleng tindero lang ako sa palengke. Huwag mo akong lokohin. Ang mga sinasabi mo, pumunta ako sa lungsod provincial para makinig sa mga propesor sa universidad ay hindi ko pa narinig. Kuya, ang mga sinabi ni Kuya Paulo, sinaulo ko lahat. Yung precision customer acquisition, hunger marketing, pakete ng misteryong kahon. Kahit hindi ko maintindihan, pero alam kong lahat yan epektibo. Pare, ito ay maliit na regalo para sa iyo. Sana matulungan mo akong gabayan sa mga problema sa negosyo. Pwedeng pag-usapan ng bayad. Hindi na kailangan. Isang nagtitinda lang ako ng pork chop. Ang iyong mga paninda, gawin mo ayon sa sinabi ko, mga kalahating buwan ay maibebenta na. Sir Reyes, kung gusto mo talaga akong pasalamatan, sa susunod, kung may problema ang tindahan ng pork chop, sabihan mo lang ako. Tandaan mo ang taong ito. Mula ngayon, sino man sa kalye na ito na gumalaw sa kanyang tindahan ay kalaban ko, Ricardo Reyes. Kuya Paulo, 5,000 pesos ay hindi mo tinanggap? Iyon ay 5,000 pesos ha? Ang 5,000 pesos ay hindi makakabili ng utang na loob ng may-ari ng pamilihan sentral sa iyo. Ang galing ni Kuya Paulo, pero pakiramdam ko, yayaman ka sa hinaharap. Dahil sa patakaran ng gobyerno na mag-stock ng baboy, tumaas ng 3 beses ang presyo ng baboy. Kuya Paulo. Anong sigaw mo? 3 beses ko nang kinuwenta. Ang netong kita sa account, 200,000. Kuya Paulo, noong nakaraang taon, sa ilalim ng tulay, sinabi mo sa akin. Ngayon, naniniwala na ako. Talagang naniniwala na ako. Kasi simula pa lang. Anong minamadali? Kasi simula pa lang, ang tatay ko ay naghirap sa buong buhay. Ang kuya mo at ang asawa niya, hindi ka man lang pahiramin ng 100 pesos. Kapag nalaman nila, tiyak na... Kumusta, linjitadyang ng baboy? Para kay Kuya Paulo. Kuya Paulo, isang matandang babae ang tumatawag. Sabi niya, Lola mo raw. Lola, Paulo, ikaw ba yan? Namimiss ka ni Lola? Mahigit 1 taon ka nang wala. Wala ka man lang pinadalang balita. Lola, okay naman ako sa bayan. Kumusta ang kalusugan mo? Wala naman sa Lola. Paulo, may malaking nangyari sa bahay. Ang mga magulang mo, yung taniman sa tabi ng babuyan, gagawin ng gobyerno ang highway, kaya kailangan gibain. Nagbayad sila ng 100,000 pesos. Ang saya-saya ng mga magulang mo. Nag-imbita sila ng maraming tao sa bahay. Ang ate mo, Sofia, ay umuwi na rin mula sa ibang bansa. Andyan na ang lahat, ikaw na lang ang kulang. Paolo, alam ni Lola na may galit ka. Yung ginawa ng mga magulang mo, hindi kayang kontrolin ni Lola. Pero nakikiusap si Lola na umuwi ka, para makita ka ni Lola. Lola, huwag kang umiyak. Uuwi ako, bukas na bukas. Kuya Paulo, ano ang nangyari sa lola mo? Nagbayad ang gobyerno ng 100,000 pesos para sa demolition ng bahay namin. Magpapakain kami tuloy-tuloy. Bumalik na rin si Ate Sofia. Bakit ka babalik? May pera na sila. Anong kinalaman mo doon? Noong una, binenta mo sa akin ang babuyan mo ng 5,000. Noong hindi ka nagpahiram ng kahit 110 piso, bakit hindi ka nila naalala? Hindi para sa kanila to. Namiss ako ng lola ko. Mataba, pumunta ka sa bangko at kunin ang 200,000 sa account. Ilabas mo lahat, i-convert sa cash. Kunin lahat ng 200,000 na cash. Kuya Paulo, anong gagawin mo? Ilagay mo dito sa loob. Baliw ka na, ilalagay mo ang 200,000 sa sako? Noong una, lumabas ako dala ang sako na ito. Wala akong pera sa bulsa. Sinabi ng tatay ko na mas mabuti pa ang aso sa kanto kaysa sa akin. Sinabi ng nanay ko na hindi aabot ng 2 araw, gagapang ako pabalik. Babalik ako dala ang sako na ito. Kapag nakita nila ang sako, iisipin nila na mahirap ang kalagayan ko. Bumalik akong talunan. At saka? At saka, kapag natawa na sila ng sapat at nag-enjoy na, buksan nila at tingnan kung ano ang laman ng sako. Kuya Paulo, kukunin ko na ang pera. Ngayon na. Tara kumain at uminom kayo ng busog. Nagtatayo ang gobyerno ng expressway. Yung lote namin, may bayad na 100,000 pesos. Yumaman ang pamilya Lin. Ano ba yan? Ang panganay kong anak ay supervisor sa bayan. Ang pangalawang anak kong babae
ay galing sa Amerika, ang magandang panahon ng pamilya Linasa hinaharap pa. Mga tito, tita, sa totoo lang, si Sir Reyes ng Pamilihan Sentral sa bayan, narinig na ninyo si Ricardo Reyes. Siya ang pinakamayaman sa bayan. Sobrang malapit ako kay Sir Reyes. Noong isang linggo, inanyayahan niya ako sa tsa. Sabi niya gusto niyang makipagtulungan sa malaking proyekto simula ngayon. Ang pamilya Lin sa bayan ay parang hari na. Ang Mr. Kong si Lin malapit nang maging kasosyo ni Sir Reyes. Kapag naipanganak na ang bata, tutuloy kami sa loob ng school zone. Kuya, yung sayo ay maliit na negosyo. Ang pinag-aralan ko sa Amerika ay international na kalakalan. Kapag nakuha ko na ang degree at bumalik ang negosyo ng pamilya, kailangan umabot sa buong probinsya. Ang pamilya Lin ay may dalawang magaling. Sayang, sa 3 anak may isang walang kwenta, yung pangatlo. Noong araw ayaw talagang mag-aral, gusto talagang mag-alaga ng baboy. Pagkatapos ibenta ang babuyan, pumunta sa bayan para mag-ihaw. Balita ko, nagtitinda siya ng ihaw sa tabi ng kalsada para siyang pulubi. Chiki ma, huwag na ninyo siyang banggitin, nakakahiya. Nakita ko siya minsan sa bayan amoy mantika at usok. Nahiya akong kilalanin siya. Isang nag-iihaw, anong mapapala niya? Yan na ang buhay niya. Nagsalita ka pa, dumating na siya. Sumunod ang amoy. Paolo, anong ginagawa mo rito? Special day ng pamilya natin ngayon. Huwag ka rito, nakakasira ka ng araw. Pangatlong kuya, tingnan mo ang suot mo. At yung basag na bag na dala-dala mo. Hindi naman siguro, hindi ka na makaahon sa bayan. At umuwi ka para humingi ng pera? Ay, baka naman narinig mo na may bayad ang bahay natin mula sa demolition? Kaya umuwi ka para makihati? Paolo, nung una, umalis ka dala yung basag na bag. Sinabi ko pag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Ngayon, balik ka dala yung basag na bag, bumalik ka. Anong balak mo? Huwag ka rito, nakakahiya. Si Kuya Marco at si Sir Reyes ay mag-uusap tungkol sa negosyo. Galing Amerika si Ate Sofia. Ang mga bisita ngayon ay mga respetadong tao. Ikaw, nagtitinda ng BBQ, ano ka dito? Hindi ako umuwi para humingi ng pera. Si Lola ang nagsabi sa akin na umuwi. Yang basag mong bag, ano laman yan? Mga lumang damit? Sa bayan, hindi ka na kayang mag-upa ng tirahan, kaya umuwi ka ng nakayuko. Nakakahiya. Kuya, huwag mo nang sipain. Baka lumabas ang mga buto ng BBQ. Nakakahiya. Sige na, Paolo. Kung dumating ka para makikain, kumain ka at umalis ka na. Huwag kang makasagabal sa usapin ng kuya mo at ate mo. Dahil nandito kayong lahat ngayong araw na ito, ayusin na natin ang mga kwenta. Anong kwenta ang gusto mong ayusin? Anong kwenta ang mayroon ka para ayusin? 6 na taon na ang nakalipas. Ako ang number 1 sa buong probinsya. Noong dumating ang acceptance letter sa bahay, sabi ng mga magulang ko, hindi kayang pag-aralin ang 3. Ang panganay ay bibili ng bahay. Ang pangalawa ay mag-a-abroad. Ikaw, magaling ka sa pag-aaral. Pwede ka pang mag-exam sa susunod. Naniwala ako. Mula noong araw na iyon, kinupkop ko ang babuyan na walang gustong kunin. Nagsumikap ako ng 6 na taon, umaga hanggang gabi. Ang 3,000 para sa bahay ni kuya ako ang naglabas. Ang 2,000 para sa visa ni ate ako ang naglabas. Hindi ako gumastos ng kahit isang piso mula sa pamilya. Ako pa ang nagdagdag. Ang babuyan ay lupa ng mga magulang mo. Hindi ba dapat mong trabaho iyon? Dapat nga, nung nakaraang taon, nang hindi ko alam, ibinebenta ninyo ang babuyan na nagkakahalaga ng 50,000 sa halagang 20,000 sa buli ng baryo. Dapat nga, pinalayas niya ako. Dapat nga natulog ako sa ilalim ng tulay, kumain ng malamig na tinapay. Naghahanap ng tirang karne sa basurahan. Noong kumikita ako ng piso-piso, sino sa inyo ang nagtanong sa akin? Ngayon ang pamilya ay nabayaran ng 100,000 dahil sa demolition. Naghanda ng handaan para sa buong baryo. Ako? Ang balita ay si Lola ang tumawag ng palihim para sabihin sa akin. Iniingatan ninyo ako na parang magnanakaw. Ikaw nagtitinda ng barbecue, anong dapat ipaalam sa iyo? Kasunduang pagputol ng ugnayan, itim at puti. Mula ngayon, hiwalay na ang daan. Ang pera mula sa demolisyon ninyo, wala akong kukunin kahit piso. Ang buhay o kamatayan ko, Paolo, wala nang kinalaman sa inyo. Lumalaban ka na, putulin mo ang ugnayan, walang utang na loob, hayop ka. Tigil. Binubugbog mo pa siya. Ilang beses mo na siyang pinalo. Ang perang kinita ni Paulo sa loob ng 6 na taon. Lahat napunta sa pamilya.
Ginagawa ninyo siyang alagang hayop, tapos sinisipa ninyo. Ngayon, nagsabi siya ng totoo, binugbog mo siya, wala na kayong konsensya. Nanay, ama ako niya, nag-alaga siya ng baboy at nagbigay ng pera sa pamilya. Tama lang yon. Ang panganay at pangalawa ay nag-aaral. Si Paulo ay hindi nag-aaral. Kung hindi siya, sino pa? Hindi siya nag-aral? Hindi ba siya pinag-aral? Kayo ang pumigil top 1 sa buong probinsya, pinutol ninyo ang kanyang daan. Para rin sa pamilya iyon. Para sa pamilya? Para sa panganay at pangalawa iyon si Paulo? Hindi ba ninyo anak si Paulo? Lola, huwag na po kayong magsalita. Wala rin namang mangyayari. Pipirma ka ba o hindi? Bahala ka kung pumirma, tapos na kung hindi. Hindi na rin ako babalik dito. Hindi ako pipirma. Pinalaki kita ng 20 taon. Hindi basta-basta mapuputol iyon. Pinalaki kita ng 20 taon. Nakasulat sa itim at puti. Gusto mo lang iwanan ng pamilya Santos. Wala kang pagkakataon. Pangatlo, bakit ka nakikipagtalo sa mga magulang? Pamilya tayo. Ano bang problemang hindi natin malalampasan? Naghirap ka sa labas. Alam ko. Pero ang pera mula sa demolition ng bahay, itong 100,000. May parte ka rin dyan sa hinaharap. May parte. Kailan ako nagkaroon ng parte? Pangatlo, kung may galit ka sa loob, pwedeng ibuhos mo sa amin, pero damhin mo ang konsensya mo. Ito sa tiyan ng asawa ng kuya. Ay dugo ng pamilya Santos. Ikaw, bilang tiyuhin, hindi naman pwedeng. Hindi mo kilalanin ang sarili mong pamangkin? Kung talagang aalis ka, kapag isinilang ang batang ito, wala man lang tiyuhin, kaya mo bang tiisin? Pangatlo, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang pinag-aralan ni ate sa Amerika ay international trade. Kapag nakuha na ni ate ang degree at bumalik, kikita ng malaking pera. Ikaw ang unang tutulungan ko, tayo'y magkapatid, iisa ang puso. Sa hinaharap, protektahan ka ni ate. Ate, yung sinabi mo tungkol sa bata. Noong nakaraang taon, 3 taon kaming magkasama ni Mia. Nagplano kaming pagdating ng katapusan ng taon kapag naibenta ang mga baboy. Pakakasalan ko siya. Ang kulungan ng baboy ay ibinenta ninyo. Lumayas ako na walang dala. Nakipaghiwalay sa akin si Mia. Hindi man lang ako makapag-asawa. Ngayon, kinukwento ninyo sa akin ang tungkol sa bata. Kuya Marco, yung 3,000 pesos mo para sa bahay ay galing sa pagbenta ng kulungan ng baboy sa mababang presyo. Ilang regalo ang binigay ko noong kasal mo? 500. Ibinenta ko ang 2 lalaking baboy para mabuo yon. Ikaw? Pumunta ako sa bayan para humingi ng 100 pesos sa iyo. Ano ang sinabi mo? Bumalik ka sa probinsya. Noong panahong iyon, naghihigpit ako sa pera. Ate Sofia, yung 2,000 pesos mo para sa visa, galing din sa pagbenta ng kulungan ng baboy. Alam mo ba, ilang beses na tumaas ang presyo ng baboy ngayon? Bago ka umalis papuntang ibang bansa, sinabi mo sa akin, hintayin mo. Kapag yumaman na si ate, tutulungan kita. Mahigit 1 taon kang wala. Ilang tawag ang ginawa mo sa bahay? May tinawagan ka ba sa akin? Nag-aral ako sa ibang bansa, sobrang busy. Busy. Busy kang gumastos ng pera ko. Pinaghirapan kong pera para magpaganda ka. Pagbalik mo, hindi mo alam kung nasaan ako. Noong natutulog ako sa ilalim ng tulay at kumakain ng tinapay, ano ang ginagawa mo? Totoo ang sinasabi ni Paulo. Yung babuyan nun, siya talaga ang nag-iisang nagtayo niyan. Kung hindi nabenta ang babuyan, si Paulo ay milyonaryo na. Babuyan na 5,000 ang bili, 50,000 ang benta. Ang daya naman. Ano ba ang alam nyo? Ito ang bahay ng pamilya Reyes. Pamilya Reyes. Noong araw, si Paulo ang top 1 sa buong bayan. Hindi siya pinapag-aral. Alam ng lahat sa bayan. Magkano ang ginastos para sa panganay at pangalawa? Lahat galing sa babuyan ni Paulo. Tigilan nyo na ang pangingialam. Pangingialam. Ang pera na kinita ni Paulo sa 6 na taon, lahat binigay sa pamilya. Sa huli hindi makahiram kahit 100 piso. Ito ba ang ginagawa ng magulang? Kayo, Ako? ang sakit ng dibdib ko. Tatay, anong nangyari? Paulo, papatayin mo ba ako sa galit? Hindi na kaya ng puso ko. Masaya ka na? Kung may masamang mangyari sa tatay mo dahil sa galit mo, anong gagawin mo? Kailangan mong bayaran ito ng buhay mo. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Diyos ko. Diyos ko. Paulo, sumama ka kay Lola. Huwag ka nang manatili dito. Kuya, sa tingin mo yung kanyang... Ano ba talaga ang laman ng lumang bag na iyon? Wala naman. Ilang lumang damit lang. Nagpayat ka, Paulo. Naghirap ka sa labas. Lola, hindi ako naghirap. Matamis ang kinakain ko. Matigas ang ulo mo simula bata ka pa. Gaya ng lolo mo, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang ginagawa mo sa bayan? Lola, tingnan nyo ito.
Paolo, magkano ito? 200,000. Nagbukas ako ng tindahan ng pork chop sa bayan. Kinita ko sa isang taon. 200,000? Ikaw lang. Ako lang. Walang tulong mula sa magulang. Walang tulong mula kay Kuya Marco o Ate Sofia. Noong nakaraang taon, natulog ako sa ilalim ng tulay. Wala akong pera pambili ng tinapay, wala man. Ngayon ang 200,000 ito ay galing sa bawat pork chop na pinirto ko ng paisa-isa. Paolo ko. Alam ni Lola na magtatagumpay ka. Ang batang nangunguna sa buong bayan noon, hindi ka naman duwag. Lola, bukas bibili ako ng bahay sa bayan ng buong bayad. Ang unang gagawin ko pagkatapos bumili ng bahay ay sunduin kayo at doon kayo tumira. Hindi na ninyo kailangan makisama sa kanila at magtiis na kasama sila. Huwag mo akong alalahanin, Lola. Huwag mo akong alalahanin, Lola. Unahin mo munang ayusin ang buhay mo. Mula bata hanggang ngayon, Lola, ikaw lang ang nagmamahal sa akin sa pamilya. Tinuruan mo akong magbasa, tinuruan akong magbasa ng dyaryo, tinuruan akong magkalkula. Kung anong meron ako ngayon, lahat ay dahil sa iyo. Ang perang ito, ang unang bahagi ay para sa iyo, Lola. Si Mia ano na? Ikaw at si Mia? Bibisitahin ko siya bukas. Sa katapusan ng taon, dadalhin ko siya ng Marangya para pakasalan. Lola, dadalhin ko sa iyo ang iyong magiging manugang. Sige, Lola. Maghihintay ako. Lola, huwag mong sabihin kanino man tungkol sa pera, lalo na kina nanay at tatay. Alam ni Lola, hindi ako magsasalita ng kahit isang salita. ₱200,000 pisong pera. Bastardo, nagkapera sa labas. Walang binigay sa pamilya, itinago lahat. Kinita ito ng anak ko. Ang pera ng anak ko ay pera ko. Yung bahay na tinitignan ni Marco sa bayan, kulang ng ₱200,000 para mabayaran. Kinuha ko ang perang ito para sa kanya. Dunong taon kitang pinalaki. Ang pera mo ay akin. Si Marco ay kulang ng ₱200,000 para sa bahay. Akin na ang perang ito. Ikaw na nagtitinda ng barbecue lang? Gusto mo pa bumili ng bahay at mag-asawa? Panaginip ka na lang. Paolo, alis ka na ba? Lola, hahanapin ko muna si Mia at dadalhin ko siya sa bayan para tumingin ng bahay. Kapag nakuha na namin ang bahay, ikaw ang unang susunduin ko. Matigas ang ulo ni Mia. Noong araw na naibenta ang iyong babuyan, nakipaghiwalay siya sa'yo. Sigurado ka ba? Lola, noong nakaraang taon, wala akong kahit isang sentimo nakipaghiwalay siya sa akin. Hindi ko siya sinisisi. Ngayon, dala ko ang ₱200,000 para hanapin siya. Ipinangako ko sa kanya malaking color TV, makinang panahi ang 3 pag-aari at isang tugtugin walang mawawala. Sige, humayo ka. Ibalik mo siya rito, lulutuan ko kayo ng lola ng pansit na mahaba.
Mia, pakinggan mo lang ako sandali. Isa lang. Paulo, wala na tayong dapat pag-usapan. Ang demolition ng bahay ninyo ay nagbigay ng 100,000 pesos. Nagdaos ang magulang mo ng handaan inimbitahan ang buong baryo. Ikaw ay wala kahit saan. Ang 100,000 pesos na iyon walang kinalaman sa'yo. Ano ang gagamitin mo para pakasalan ako? Ang 100,000 na iyon ay sa kanila. May sarili akong pera. Ang pera mo? Nagbenta ka ng barbecue sa bayan, magkano lang ang naipon mo? Mia, nagbukas ako ng pork chop shop sa bayan. Sa loob ng bag na ito may 200,000 pesos na cash. Ngayon, dadalhin kita sa bayan, bibili tayo ng bahay na cash, ang malaking color TV na gusto mo. Makinang panahi at yung 4 na bagay. Wala akong makakalimutan ni isa, ihahanda ko lahat para sa'yo. Huwag mo akong lokohin. Ako si Paulo, kailan kita dinaya? Noong nakaraang taon, sinabi ko sa'yo, sa katapusan ng taon, dodoble ang presyo ng baboy. Tumaas ba? Alin sa mga sinabi ko ang hindi natupad? Talaga? Mayroon ka talagang 200,000? Mia? Noong araw na nakipag-break ka sa akin noong nakaraang taon, may sinabi ako. Tiyak nakikita ako ng sapat na pera. Pakakasalan kita ng magarbo. Ngayon, tutuparin ko na ang pangako ko. Paulo, marami na akong beses na naniwala sa'yo. Bawat pagkakataon, sinasabi mo sa akin, hintayin ang susunod na batch ng baboy. Hintayin na tumaas ang presyo ng baboy. 3 taon akong naghintay. Hinintay ko hanggang wala ka ng pera. Kaya ito na ang huling pagkakataon. Sumakay ka sa kotse kasama ko. Pagdating sa bayan, buksan mo ang bag na ito. Kung kulang ang pera kahit 1 piso, lumayo ka agad. Hindi kita pipigilan. Sige. Maniniwala ako sa'yo sa huling pagkakataong ito. Mag-ingat ka. Kuya Marco, naligaw ka ba? Yung katabi junk shop. Bibili kami ng bahay. Ang pinakamura ay 200,000 pataas. Sigurado ba kayo? Alin ang pinakamalaki kong cash? Ilabas mo at tingnan namin. Pinakamalaki penthouse, pero 300,000 yun po? Sinabi ko na, cash. Paulo, 300,000. Ako na ang bahala sa pera. Kunin ko na ito. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Eh kayo yung pera? Ano kay Paulo? Sabi ko na nga ba, may dalang sako, bumibili ng bahay, pinakamalaking biro ng taon. Paulo, niloko mo ako, niloko mo na naman. Hindi, kagabi nandito pa. 200,000 na cash. Miss, Pinirmahan na ang penthouse. Cash, 300,000. asawa, ang galing mo talaga. Si Kuya naging successful na, ang haligi ng tahanan ng pamilya Lin. 300,000. Saan nyo nakuha ang 300,000? 100,000 mula sa demolition compensation. Dagdag pa. Ito ang pera ko, 200,000. Ninakaw mo kagabi. Anong nakaw? Ang pagkuha ng tatay ng pera ng anak, tawag ba yun sa nakaw? Kinuha nyo ang 200,000 ko. Dagdag pa ang 100,000 mula sa demolition. 300,000 cash para bilhan siya ng bahay. Ang perang pinaghirapan ko, ninakaw nyo para bilhan siya ng bahay. Ikaw ay anak ng pamilya Lin. Ang perang kinikita mo ay pera ng pamilya. Ang kuya mo ay supervisor sa bayan. Bumili ng bahay? Ano naman? Ikaw mag-isa? Anong penthouse? Tatawag ako sa security. Ito ay pagnanakaw. Anong tatawagan mo? Tatay mo ako. Ang pagkuha ng pera mo ay natural lang. Ito ay kawalan ng paggalang. Sabi ko sa'yo, ang perang ito ay dapat ibibigay sa kuya mo pambili ng bahay. Gusto mo akong kalabanin? Paulo, tanggapin mo na. Ang pagtatrabaho mo ay para sa pamilya. Mula bata hanggang ngayon, ganito na. Kahit kumita pa ang iyong pork chop shop, dapat pa ring magbigay sa mga magulang. Eh, malapit nang ipanganak ang pamangkin mo. Bilang tiyuhin, dapat mag-ambag ka. Hindi ba dapat? Mga tao pa ba kayo?
6 na taon akong naghirap para sa inyo. Hindi ninyo ako pinag-aral kahit nanguna ako sa pagsusulit. Lahat ng pera mula sa babuyan ay kinuha ninyo. Sa huli pati yung 200,000 piso na pinag-ipunan niya ng husto. Ninakaw ninyo sa hating gabi para bilhan ng bahay si Marco. Grabe naman ang favoritismo ninyo. Wala ba kayong konsensya? Sino ka ba? Ito ay usapin ng pamilya namin. Usapin ng pamilya namin. Sige, Paulo, noong pinunit ninyo ang acceptance letter, naawa ba kayo? Noong binuhay ko ang sirang babuyan, tumulong ba kayo? Pumunta siya sa bayan para humingi ng 100 piso kay Marco. Noong pinalayas siya, wala kayong pakialam, perang kinuha ninyo sa kanya. Ikaw hindi ka pa asawa, bata ka pa. Ano ka ba para makialam sa pamilya namin? Tama, wala pang kasal. Nakikialam ka na kung paano namin gastusin ang pera. Wala kang kinalaman. Banyaga, 3 taon na ako kay Paulo. 3 taon akong naghintay na pakasalan niya ako. Bawat sentimo na kinita niya, nakikita ko, kayo ang paulit-ulit na nag-alis sa kanya ng lahat. Tama na. Ikaw, banyaga. Nakikialam ka, hindi tama. Wala kang karapatang makialam. Hindi ka miyembro ng pamilya. Tay, huwag kang sumigaw sa kanya. Si Mia ay kasama ko ng 3 taon. Pinangako kong pakakasalan siya. Kahit ano paman, kailangan niyang may patutunguhan. Katiyakan? Ikaw mismo, mahirap ka. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Tumahimik ka. Kung wala si Paulo, wala kang kwenta. Sino ang sinasabi mo? Kayo ang sinasabi ko. Umalis kayo, lumabas kayo. Paulo, nakita mo ba? Ninakaw ng tatay mo ang pera mo. Inagaw ng kuya mo ang bahay mo. Hindi ka nangahas kumilos. Sinaktan ka nila. Sinigawan ka. Tatayo ka lang at titiisin. Mabait ka sa lahat. Pero sa sarili mo, wala kang awa. Hindi na ako makapaghintay, Paulo. Hindi na talaga ako makapaghintay? Mia, maniwala ka sa akin. Kaya kong kumita ng pera. Naniniwala akong kaya mong kumita. Pero ang pamilya mo ay walang katapusang butas. Kahit kumita ka ng 10 milyon, hanggat anak ka pa nila, gagawin nila ang lahat para ubusin ka. Ayaw ko sa natitirang buhay ko. Araw-araw na mag-ingat sa kanila. Hindi ko man lang siya maprotektahan. May naitago ka pa, Tay. Ngayon, pipirma ka nito o pupunta na ako ngayon sa pulisya para magsampa ng kaso. 20,000. Pag nanakaw, sapat na para mahatulan ka ng 3 taon o higit pa. Binabantaan mo ako, ama mo ako. Ang tatay na nagnakaw ng pera ng anak niya sa gabi, pinagpalit sa dyaryo at mga bato. Iyan ba ang ginagawa ng isang tunay na ama? Paulo, nababaliw ka na ba? Tatay mo yan, magsusumbong ka? Ano na lang ang iisipin ng buong baryo sa iyo? Kung makulong ang tatay mo, magiging tao ka pa ba? Kapag nalaman iyan ng lola mo, mamamatay yata sa galit. Lola, kailan ba kayo nagmalasakit sa lola? Lola, magsalita ka para sa akin. Sino sa inyo ang nakinig? Paulo, alam ni nanay na humihingi ako ng tawad sa iyo. Pero isipin mo, ang bahay na binili ng kuya mo para rin sa pamilya ito. Malapit nang ipanganak ang pamangkin mo. Hindi naman pwedeng walang matirahan ang bata, di ba? Tito ka na, may loob ka bang tiisin sila? Oo. Noong natulog ako sa ilalim ng tulay, sino naman ang naawa sa akin? Wala naman tayong magagawa noon eh. Malaki ang gastos sa pag-aaral ng kuya at ate mo. Mahihirap tayo. Mahirap? Kumita ako ng 20,000, ninakaw ninyo para pambili ng bahay. Ang mahirap ay ako. Ang kahirapan na sinasabi ninyo ay palaging para sa akin. Itago muna natin to. Kung magsumbong tayo sa pulis, hindi natin maililigtas ang bahay na ito. Bunso, pasensya na. Nagalit ako kanina. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Isang pamilya naman tayo. Umupo muna tayo at pag-usapan. Huwag kang magsumbong agad sa pulis at putulin ang ugnayan. Nakakahiya naman kung marinig ng iba. Pwede kong ilagay ang pangalan mo sa titulo ng bahay. Paghatian natin, okay lang ba? Ilagay ang pangalan ko. Ano yung sinasabi mo? Ganyan ka ba makipag-usap sa kuya mo? 300,000 ang bahay na ito. 200,000 ang pera ko. Biyaya ba yan? Ano ang gusto mong gawin? Pirmahan ang kasunduan ng paghihiwalay. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa inyo. At wala rin kayong pakialam sa akin. Hindi ako pipirma. Ayoko talaga. Sige, magreklamo ka sa pulis. Bahala na. Makukulong ako ng ilang taon. Paglabas ko, tatawagin mo pa rin akong tatay. Pipirma ako sa kasunduan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa baryo? Sasabihin nila, ang matandang si Ginoong Lim, pinilit ang bunso na putulin ang ugnayan. Wala na akong hiya. Ang mukha mo, nung ninakaw mo ang 200,000 ng iyong anak, nasaan ang hiya mo? Hindi ko ninakaw. Iningatan ko lang para sa'yo. Ikaw lang may dalang 200,000 sa bulsa. Paano kung mawala? Ginastos ko sa tamang bagay. Tamang bagay? Ang pagbili ng bahay ni kuya para sa eskwelahan ay tamang bagay? Ang pag-aasawa ko hindi? Ang kuya mo ay manager. Ang pagbili niya ng bahay ay importanteng bagay. Bakit ka bibili ng bahay mag-isa? Sige. Ayaw mong pumirma? Saan ka pupunta? Sa presinto. Tumigil ka, subukan mo lang. Pirma. O hindi?
Hindi ako pipirma. Tatay mo pa rin ako. Kahit kailan, hindi mo mapuputol. Bilis pigilan mo siya. Kung magrereklamo talaga siya sa pulis tapos na tayo. Paolo, tumigil ka, kumalma ka. Umalis ka. Pupunta ka talaga sa pulis? Alam mo ba ano ang mangyayari kung magsumbong ka? Nasa loob na si tatay, mamarkahan kang walang utang na loob habang buhay. Tutuligsain ka ng buong baryo. Magpapatuloy ka pa ba sa negosyo mo? Ako? 6 na taon na kayong sumisipsip ng dugo ko. Sino ang tumuligsa sa inyo? Paolo, kuya, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng respeto. Maupo tayo at mag-usap. Pag-usapan natin ang bahay, pag-usapan din natin ang pera. Huwag mong itulak ang pamilyang ito sa kamatayan pamilya. Kailan ba ako nagkaroon ng pamilya? Ang meron lang ako ay isang kulungan ng baboy na pinagtatrabahuhan. Kung itutuloy ni tatay sa pulis, mawawala ang dangal ng pamilya natin. Kung makulong ka, sino ang mag-aalaga sa'yo? Ako at si Marco ang mag-aalaga sa'yo. Ang batang ito sa aking tiyan ay ang tunay mong apo. Sisilbihan ka namin habang buhay. Bakit ka pa matigas ang ulo? Tatay, pumayag ka na kaya? Ang katigasan ng ulo ni Paolo talagang magsusumbong siya sa pulis. Kapag nakulong ka, ano ang gagawin ko? Pumirma na. Kung pumirma ako, ano ako? Saan ko ilalagay ang dangal ko? Noong ninakaw mo ang 200,000 mula sa anak mo, wala ka ng dangal. Ikaw, huling tanong ko, pipirma ka ba o hindi? Susunod na hantungan. Pulis 200,000 magnanakaw, 3 taon ang minimum. Isipin mo. Tatay, Ako at si Marco ang mag-aalaga sa'yo. pakiusap. Tatay, huwag mong palalain ang bagay. Pipirma ako, okay na. Ikaw na walang utang na loob, pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Ngayon pinipilit mo ang sarili mong ama. Hindi ka tao. Paolo, aalis ka na ba talaga? Pagkatapos nito, wala ka ng magulang. Sigurado ka ba? Wala na akong magulang mula pa 6 na taon. Paano ako nagkaanak ng isang tulad mo? Umalis ka at huwag ka nang bumalik. Huwag kang mag-alala, hindi na ako babalik. Tandaan mo, kung wala ang pamilyang Lim, wala ka. Kung hindi ka magtagumpay sa labas, huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Kuya Paulo, lumabas na ang financial report noong nakaraang buwan. Ang ating Grupo Lin ay kumalat na sa buong probinsya. Ang logistics line ng grupo sa buong bansa ay magiging fully operational na rin. Ang liquid funds sa account ay ganito kalaki. 50 million. Alam ko na. Kuya Paulo, ang cool mo naman. Ngayon, ikaw ay isang tunay na multimilyonaryo, ang pinuno ng industriya ng pagkain sa buong probinsya. Tigilan mo na ang pagyayabang. Mahirap ang nationwide logistics line. Kailangan mong ipagawa kay Sir Reyes na magtalaga ng isang maaasahang tao. Hindi pwedeng mag-fail. Sige, gets ko. Anong petsa bukas? Ika-atin ng Disyembre sa lunar calendar. Ano yon? 80th birthday ni Lola. Naku! Nakalimutan ko. Kuya Paulo, ano ang gagawin natin? Ngayon, mag-aayos na ako ng convoy. Ang pinakamagandang handaan. Hindi kailangan ng ganyan kalaking paghahanda. Ikaw, dalhin mo ang convoy sa bayan. Tumambay lang sa lodging house. Ako na lang ang uuwi. Mag-isa ka? Kuya Paulo, ngayon ikaw ang nangunguna sa industriya ng pagkain sa buong bansa. Umuwi sa baryo, mag-isa kang mag-tricycle. Ano kaya ang iisipin ng mga tao? Tricycle lang. Kuya Paulo, ganyan ka na naman. 3 taon na ang nakalipas, bit-bit ko ang sako, umalis ako sa baryong iyon. Ngayon, sasakay ako sa tricycle pa uwi. Si Lola ay hindi naghahangad ng karangyaan. Gusto lang niya akong makita. Paano kung makasalubong mo ang tatay at nanay mo at ang Kuya Marco mo? Kahit makasalubong ko, ano naman? Nung araw itim sa puti. Sila ay sila, ako ay ako. Umuwi ako para sa isang tao lang. Sige, hihintayin kita sa bayan kasama ang mga tao. Kuya Paulo, tawag mo lang, andito ako agad. Paolo,
Ikaw, Tito Cruz, 3 taon tayong hindi nagkita. doble na ang laki ng tindahan nyo. Paolo, nung una sinabi mo sa akin na pigilan ng baboy at huwag ibenta, sinunod ko ang sinabi mo. Pagdating ng taon, triple ang presyo ng baboy. Yung batch na yon ng baboy ay nagbigay sa akin ng mahigit 100,000. Itong tindahan ko noong panahong iyon ay nabili gamit ang perang kinita ko. Paolo, bumalik ka na, ay Diyos ko. Narinig ko sa iba na nagbukas ka ng malaking kumpanya sa ibang lugar, totoo ba? Tita, gawa-gawa lang yan. Nagbukas lang ako ng maliit na restaurant. Maliit na kainan. Nagpapanggap ka pa sa akin, Paolo? Noong araw, nakaupo ka sa harap ng pintuan ng tindahan ko, nagbabasa ng lumang dyaryo at nagsusuri ng presyo ng baboy. Alam ko na ang batang ito ay hindi basta-basta. Paolo, ilang araw ka mananatili ngayong pagbalik mo? Ang lola mo ay palagi kang nababanggit araw-araw. Sa bawat tao, sinasabi niyang may magandang kinabukasan ang apo niya. Ngayon, ika-80 kaarawan ni Lola bumalik ako para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Mabuti, mabuti. Ang lola mo ay naghihintay sa araw na ito sa loob ng 3 taon. 6 na taon na ang nakaraan, nagbubuhat ako ng feed dito. Amoy dumi ng baboy ang buong katawan ko. Sa bulsa ko, dala ko ang lahat ng pag-asa ng pamilya. 3 taon na ang nakaraan, lumabas ako mula rito. Wala akong kahit anong pera sa bulsa. Ngayon, bumalik ako, Lola. Bukas, ika-80 kaarawan mo. Apo mo ay mag-aayos ng magandang pagdiriwang para sa iyo. Manglin, narinig ko si Marco lumipat na sa lungsod probinsyal? Oo naman, ang pamilihan sentral ng Ginoong Reyes lumipat sa lungsod probinsyal. Sumunod si Marco, bumili siya ng malaking bahay sa lungsod probinsyal. Mahigit 100 square meters, tatay. Yung 100 square meters, luma na yon. Yung tinitirhan ko ngayon, 240 square meters na mansyon na tanawang ilog. Sa gitna ng lungsod probinsyal, lumabas ka lang, CBD na. Itong mansion na tanawang ilog, narinig ko mahigit 3 milyon pesos isa. Binayaran mo ng buo? Nag-loan din. Siyempre, buong bayad, isang bagsak. Si Marco nating katuwang ng Ginoong Reyes, yung anak niya, kindergarten na sa pinakamagaling na bilingual class sa lungsod probinsyal. 30,000 pesos ang tuition kada taon. Buti pa si Sofia natin, nagpakasal kay Ginong Lee. Nakatira sa villa at nagmamaneho ng mamahaling kotse sa lungsod probinsyal. Maliit na pera lang yan. Kamakailan sa lungsod probinsyal kumuha ako ng ilang malalaking proyekto. Kasama nung, mga executive ng Grupo Lin, mga kapatid ko na sa dugo. Grupo Lin, yan ang pinakamayaman sa lungsod probinsyal. Narinig ko, mahinahon ang chairman. Ilang tao lang ang nakakita sa kanya. Manugang, napakagaling mo. Bayaw, pwede mo ba akong i-introduce? Si Ginong Reyes ng pamilihan sentral namin, kamakailan ay nag-logistics outsourcing para sa Grupo Lin. Kung makakapagsalita ka para sa akin, hayaan ng Grupo Lin na ako ang mag-manage ng project na ito. Maliit na bagay. Mamaya, makikipag-usap ako sa chairman ng Grupo Lin. Batiin ko lang. Ang 2 anak ko sa pamilya Lin, ang panganay bumili ng mansyon sa lungsod probinsyal, ang bunso nagpakasal sa mabuting manugang. Sulit na ang buhay ko. Nakatira ka na ba, Paolo? Bakit hindi mo man lang nabanggit? Huwag mong banggitin yun. Walang utang na loob. Narinig ko sa bayan, nagbukas siya ng maliit na kainan. Nakakatakal lang siya at nakakawali. Kainan? Sa lungsod probinsyal, ang isang simpleng kainan, sapat na para sa kanyang munting tindahan, pang isang buwang renta. Isang taong hindi nakatapos ng high school, anong laking kainan ang mabubuksan? Parang upgraded na karinderya lang. Ikumpara kay Marco, Langit at lupa. Pero nung araw, si Paulo ang top sa buong bayan. Sayang. Anong silbi ng top? Hindi naman alam kung saan nagtatago. Si Marco, kasama ni Ginoong Reyes sa malaking negosyo.
Si Sofia naman, may asawang malaking kontratista. Yan ang tinatawag na pag-unlad. Kung si Paolo ay may kalahati ng kakayahan ng kanyang kuya at ate, makikipag-away pa ba siya sa pamilya? Uuwi na ba si Paolo ngayon? Sinabi niya na bibisita para sa kaarawan ko. Nanay, huwag na kayong maghintay. Kung gusto niyang umuwi, matagal na siyang nakauwi. Malamang sobrang bagsak ang lagay. Nahihiya siyang magpakita. Tumigil na kayo? Si Paolo ay hindi naman sumisira ng pangako. Kailanman ay hindi siya bumigay. 3 taong hindi umuwi, baka hindi makabayad ng pamasahe. Totoo, nung umalis siya, wala siyang dala. Ano bang aasahan mo? Paolo! Lola, nandito na ako. Araw ng pagdiriwang, bumalik ka na ganyan ang suot? Malas ba yan? Paolo, 3 taon na? Ganyan pa rin ang damit mo? Yung maliit mong karinderya? Nagsara na ba? O wala kang pambayad ng sahod? Bumalik ka na walang dala para sa kaarawan ni Lola? Wala kang hiya? Maligayang kaarawan, Lola. Buti na lang nakauwi ka. Buti na lang nakauwi ka. Ito yung bayaw na nag-aalaga ng baboy. Nabalitaan ko, may nagbukas sa bayan na isang karinderya. Si Sir Lim ay may proyekto sa lungsod probinsyal kasama ang mga executives ng Grupo Lin. Nagkakapatiran. Paolo, makipag-close ka sa kanya. Baka naman ay magdala ng mga customer sa maliit mong karinderya. Makakuha ng mga customer. Tatay, ngayon ay kaarawan ni Lola. Ako bilang manugang, hindi pwedeng walang dala. Itong Rolex na ito, 100,000 piso. Isuot mo ito, tatay. Rolex na 100,000, regalo ng manugang ko. Maganda ang napangasawa ni Sofia. Sabi ko nga maganda ang napangasawa ni Sofia. Si Sir Lim, napakabukas palad. Si David napakabait. Kapag isinuot mo ito, sa buong bayan lahat ay hahanga sa iyo. Ang manugang ng pamilyang Lin ay mahusay. Nakita mo ba? Ito ang tawag ng pagmamahal, 100,000. Ikaw, anong dala mo para kay Lola? Lola, ito ang birthday gift ko sa inyo. Ang anito ng kaligtasan na ito ay inukit ko mismo. Paolo? Palakas sa balon, isang basurang bato. Paolo, ang galing-galing mo talaga. 3 taon kang hindi umuwi at ang dala mo lang ay isang mumurahing bagay mula sa Tiangge. Pinagbibiro mo si Lola. Si Sir Lim ay nagbigay ng Rolex na 100,000 piso. Siya naman ay nagbigay ng bato. Ang laki ng pagkakaiba. Bayaw, kung gipit ka sa pera, sabihin mo sa akin, pumili lang ako ng isang bato sa construction site. Mas mahal pa iyon sa regalo mo. Isang piraso ng pinakamataas na kalidad na jade. Walang katulad. Ang pagkakaukit ay gawa ng isang master binata. Ang anito ng kaligtasan na ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Lola, huwag kayong maniwala kay Kuya Third. Siya ay nagmamay-ari ng isang maliit na restaurant, kaya ba niyang bumili ng magandang bagay? Ano ang ginagawa mo? Basura mula sa palengke, isuot mo pa sa leeg mo. Nakakatawa. Walang hiya ka, ang aking jade ibinigay ni Paolo sa akin. Ito ay inukit mismo ni Paolo para sa akin, bakit mo itinapon? Nanay, isang basurang bato lang iyan, kailangan ba? Si Kuya Lee ang regalo niya ay isang Rolex na nagkakahalaga ng 100,000. Sige. Isang peking produkto, tigilan mo na. Paolo, kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman, nakakahiya ka. Tingnan mo, sabi ko na nga ba, nagpapanggap lang siya, 3 taon na, at hindi man lang siya makabili ng disenteng regalo, hindi kayang bilhin. Tay, huwag kayong mag-alala. Meron naman kaming ni Sofia yung tao na iyon. Umuwi ka na at magluto, huwag ka nang magpahiya dito. Lola, itago ninyo ito, walang makakakuha nito. Dahil nandito lahat ngayon. Si Sofia at ako ay may magandang balita na iaanunsyo. Oo, masayang okasyon.
Nagkasundo kami ni Sofia, nag-ipon kami ni Sofia ng 500,000 para i-renovate ang lumang bahay. Gagawin nating 3 palapag na bahay. 5,000. 3 palapag na villa. Talaga? Tay, naipagawa ko na ang blueprint iginuhit ng taga-disenyo sa lungsod probinsyal. 3 palapag na maliit na mansyon maglalagay ng tile. Mag-i-install ng elevator. Una sa buong nayon. Ang pamilya namin, ilang henerasyon na kaming nakatira sa kubong lupa, ngayon sa wakas, titira na kami sa mansyon. Papasok na ang construction team sa susunod na buwan. Maaari itong matapos sa kalahating taon sa oras na iyon. 3 henerasyon ng pamilya natin ang titira doon. Sino sa buong bayan ang hindi maiinggit? Mabuti. Mabuti ang pamilya namin ngayon ay dahil sa pagsisikap ni na Kuya Marco at Sofia. Marco, ang lumang bahay na ito ay gigibain. Sa loob ng kalahating taon na konstruksyon, saan kami titira? Lola, huwag kayong mag-alala. Nakaayos na lahat sa panahon ng konstruksyon. Si Tay at Nanay ay sasama sa akin sa lungsod probinsyal. Ang aking mansyon na may tanawin ng ilog. Binili ko ng 3,300,000 kwarto. Kasya naman. At ako? Lola, malayo ang lungsod probinsyal, matanda na kayo. Hindi na kayo makakapagbiyahe ng malayo. Naghahanap kami ng lugar para sa inyo. Yung kubo sa paanan ng bundok, pag-aayusin namin para matirahan, ilang buwan lang naman, mabilis lang. Anong kubo? Yung lumang kubo sa paanan ng bundok dati ginagamit para sa mga kasangkapan sa bukid. Ayusin natin, maglagay ng kama Lola, makontento muna kayo ng ilang buwan. Yung sinasabi mo ay bahay ni Lameli, yung abandonadong kubo. Butas-butas ang dingding, kalahati ng bubong, ay gumuho kahit aso ayaw pumasok doon, yung sira-sirang kubol. Hindi naman ganoon kasira tulad ng sinasabi mo, maglagay ng dayami para harangin ang hangin, harangin ang hangin. Sa temperatura na negatibong 10 degree, papatirahin mo ang isang 80 taong gulang na matandang babae sa isang kubo na butas-butas ang dingding? Kayo ay pupunta sa lungsod probinsyal, titira sa mansyon na 3 milyon ang halaga habang si Lola ay matutulog sa sira-sirang kubol? Ilang buwan lang yan. Ano ba ang sinisigaw mo? Ilang buwan? 80 taon na si Lola. Isang gabi lang sa lamig, mamamatay na. Wala ba siya sa puso ninyo? Paolo, tungkol kay Lola. Aasikasuhin namin yan. At saka, ito ang pera na ibinigay namin ni Sofia para sa bahay. Wala kang karapatang mangialam. Pera mo. Saan galing ang pera mo para sa bahay? Saan galing ang pera sa kasal mo? Bawat sentimo, hindi ba galing sa akin? Ngayon ginagamit mo ang perang galing sa pagod ko para magtayo ng villa. At si Lola itinapon sa kubo para mamatay. At may kapal ka pang mukhang sabihing wala akong karapatan? Paolo, unawain mo, hindi ka nakasama sa pamilya namin. Kung gigibain ba ang bahay na ito, saan titira si Lola? Wala ka nang pakialam. Sino ang gagalaw kay Lola? Baliw ka ba? Binaligtad mo ang mesa ko. Sina tatay at nanay ay titira sa mansyon sa lungsod probinsyal. Si Lola naman ay nasa kubo at walang makain. Ito ba ang pagiging anak ninyo? Inalagaan ka ni Lola sa loob ng katantong taon. Matanda na siya at may sakit. Inilagay mo siya sa lumang kubo. Anak ba kayo o hayop? Ikaw ang hayop. Ikaw ay walang utang na loob. Noong una, iniwan mo ang pamilya. Ngayon, babalik ka. Nagpapanggap kang mabuting anak? Ang ayaw ko ay kayo. Kailan ko ba inayawan si Lola? Paolo, kung talagang mabuting anak ka, dalhin mo si Lola. Yung maliit mong karinderya, kaya mo bang buhayin? Tama. Ano ang silbi ng pagbabaligtad ng mesa? Kung kaya mo, maglabas ka ng pera. 500,000. Kaya mo bang maglabas? Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Paolo, ngayon ay manggulo ka. Ito ay kaarawan ni Lola. Binaligtad mo ang mesa at sinira ang okasyon. Naisip mo ba si Lola? Ako ang may kasalanan kay Lola? Noong pinalayas ninyo si Lola sa kubo, tinanong ba ninyo kung may konsensya kayo? Tama na, huwag na kayo mag-away. Kubo ay kubo. Tutuloy ako? Huwag ninyong ipag-away si Paolo para sa akin. Huwag na kayo mag-away. Oy, patataon na akong nabubuhay. Ano ba ang hindi ko naranasan? Lola, hindi na kayo kailangan tumira doon. Walang sino man ang magpapatira sa inyo doon. Paolo, pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Marco Santos, sabihin mo sa akin ang totoo. Magkano pa ba ang natitira sa atin? Bakit mo itinatanong? Tingnan mo mismo, mortgage sa bahay, car loan. Sa kabuuan, utang natin sa bangko ay 2 milyon. Bawat buwan, kailangang magbayad ng higit 30,000 para sa utang. Magkano ba ang sweldo mo? Si Ginoong Reyes ay nagbibigay sa iyo ng 8,000. Bawasan mo ang boses mo. Maririnig sa labas.
Wala akong pakialam. Kanina sa labas, nagpapakamaginoo ka. Yung bahay na binayaran ng buo, sabihin mo nga, saan galing ang pera? Iyon ay sa harap ng mga taga-bayan para magpakitang gilas. Magpakitang gilas? Nagpakitang gilas ka na. Ngayon kailangan mong maglabas ng 250,000 para magtayo ng villa. Sabihin mo sa akin kung saan kukunin ang 250,000 na yon. Nakausap ko si Sofia. Sila ni Ginoong Lim ay maglalabas ng 250,000. Ako naman ay maglalabas ng 250,000. Ano ang gagamitin mo? Ubus na ang credit cards. 30,000 na lang ang natitira sa ipon. Sa susunod na semestre ng anak mo, wala pang pambayad sa tuition. At magtatayo ka pa ng villa? Bakit ka nagmamadali? Si Ginoong Reyes ngayong buwan, kakakuha lang ng Grupo Lin ng Nationwide Logistics Project. Gusto niya akong manguna, sapat na para makaahon tayo. Pangako na naman, ilang beses ka nang nangako? Iba ito, ang logistics project ng Grupo Lin ay may taunang kita na 10-10 milyon. Pumayag si Ginoong Reyes, kung gagalingan ko, itataas agad ako bilang Vice President. Sa oras na iyon, ang taunang sahod ay 500,000 pataas. Ang utang na ito, wala iyon. Paano kung hindi kanya papayagan na mamahala sa proyektong ito? Imposible. At saka, hindi mo ba sinabi kanina na ang executives ng Grupo Lin ay parang kapatid mo? Kung pareho tayong magsisikap, siguradong makukuha ang proyektong ito. Pag-isipan mong mabuti. Kung ang 250,000 ay masayang, ang pamilya natin ay tuluyang mawawasak. Hindi mawawasak. Sumunod ka sa akin, kailan ba kita pinabayaan? Lola, kumain ka ng lugaw. Paolo, hindi na ako makakain, Paolo. Lola, bukas dadalhin na kita sa lungsod probinsyal. May bahay ako sa lungsod probinsyal. Isang malaking kondo, nakaharap sa timog. Sa balkonahe, pwedeng magpa-araw. Kukuha ako ng pinakamahusay na yaya para alagaan ka. Hindi ka na magtitiis dito. Paolo, huwag kang makipag-away para sa akin. Kanina sa bakuran binaligtad mo ang mesa, hindi ka nila pababayaan. Lola, hindi ako takot sa kanila. May kakayahan na ako ngayon, walang makakapangapi sa iyo. Paolo, pabigat na ako sa iyo, Paolo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ako pinapansin ng mga magulang ko. Ikaw ang nagturo sa akin magbasa. Tinuruan mo akong magbasa ng dyaryo. Tinuruan mo akong magbilang. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito. Lola, sa buong buhay ko, ikaw ang pinaka nagsisisi ako. Nakikita ko ang pagtatangi ng mga magulang mo. Wala akong magawa. Noong araw na pinunit mo ang acceptance letter, umiyak ako sa kwarto buong gabi. Wala akong silbi. Hindi kita maprotektahan. Lola, nakaraan na yon. Mula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Bukas ng umaga, dadalhin na kita. Lola, gusto ko munang magpahinga. Matulog ka, pag gising mo bukas, nandito ako. Paolo, ang tanging hangad ko ay ang iyong kabutihan. Kung ikaw ay mabuti, masaya na ako. Lola! Lola, gising! Sabi mo, hintayin mo akong dalhin ka sa lungsod probinsyal. Lola, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Tapos na ang libing ni tatay. Nagpipilit na ang construction team na pumasok na. Kailangan na bang simulan ang lumang bahay? Hintay muna. Ano pang hinihintay? Dahil wala na si Lola, wala nang nakatira sa lumang bahay. Tama lang nagibain na at simulan. Kung magtatagal pa, tataas ang presyo ng materyales. Ang dagdag na gastos ay pera natin. Hinaan ang boses, hindi pa umaalis ang mga tao. Tama si Marco, dahil wala na ang lola mo. Walang gamit ang lumang bahay. Simulan na agad, bago matapos ang taon, makakalipat na tayo sa bagong bahay. Hindi pa lumilipas ang ikapitong araw ni Lola. Iniisip ninyo agad ang paggiba ng bahay. Paolo, huwag kang mag-alala. Maaga o huli, gigibain ang bahay. Kung nasa langit man ang lola mo, sana gusto niya na umunlad ang pamilya natin. Tumahimik ka! Noong buhay pa si Lola, gusto ninyo siya itaboy sa kusina ng kahoy? Patay na si Lola, kamamatay lang niya. Nagmamadali kayong gibain. Ang bahay na tinitirhan niya sa buong buhay niya. May lugar ba siya sa inyong puso? Paulo, ang pagtatayo ng villa ay para sa kabutihan ng pamilya. Ano ang kinalaman ni Lola? Kung buhay pa si Lola, mas maganda kung nakatira siya sa bagong villa, hindi ba? Mas maganda, noong pinalipat mo siya sa kubo, bakit hindi mo sinabing mas maganda? Sige, wala na ang mga tao. Pag-usapan natin ang totoong usapin. Dumating na ang quotation mula sa construction team. 3 palapag na villa kasama ang renovation. Kabuuang 600,000. 600,000? Tumaas ang presyo ng materyales, wala tayong magagawa. Ako at si Sofia, tig 300,000. Ganyan ang napagkasunduan dati. Mahal? Tinatanong ka ni Kuya Paulo. Kuya, sa bagay na ito, medyo masikip ang pera ngayon. Yung mga negosyo ko, yung kabila, ilang buwan nang hindi nagbabayad. Hindi pa lumalabas ang halaga, biglang na-stock ang halaga. Hindi makuha agad, hindi ko mailabas. Hindi mo ba sinabi na kilala mo ang mga executive ng Grupo Lin? Yung mga malalaking project mo, nasaan? Meron pero matagal ang cycle. Ganyan talaga ang projects. Alam mo naman yan.
David, ang yabang mo sa labas parang napakayaman. Isang Rolex na 100,000, binigay mo agad. Ngayon, hihingan ka ng 300,000. Sabi mo wala kang pera. Ate, huwag mong sigawan ang asawa ko. Sabi niya, masikip ang pera, hindi naman siya tatanggi. Bigyan mo lang ng oras. Oras? Hanggang kailan? Papasok ang construction team sa susunod na buwan. Gusto mong ang pamilya namin ang mag-advance ng 600,000. David, bigyan mo ako ng tuwirang sagot. Lalabas ba ang 300,000 o hindi? Huwag mo akong pilitin. Wala talaga akong mailabas ngayon. Kung gusto ninyo, kayo muna ang mag-advance. Pagbalik ng pera ko mula sa kabilang project. Mag-advance, wala akong ibabayad. Yung 300,000 ko ay... itatayo pa ba ang bahay? Oo, kailangang itayo. Uuwi muna ako at mag-iisip ng paraan. David, ikaw naman, sa loob ng isang buwan. Sige, gagawin ko ang makakaya. Kuya, kung gusto mo, bawasan natin ang budget. Gawin nating 2 palapag imbes na 3. Baguhin? Bakit? Sa harap ng mga taga-baryo. Sinabi kong 3 palapag, gawing 2 palapag, saan ko ilalagay ang mukha ko? Ang kaluluwa ni Lola nasa sala pa. Nakaupo kayo rito, naghahati ng pera para sa bahay. Usapin namin ito, wala kang kinalaman, wala talaga. Paano namatay si Lola? Pinalayas ninyo siya sa kubol. Nasaktan siya ng husto. Nang gabing iyon, pumanaw siya. Kayo ang pumatay sa kanya. Kalokohan, ang lola mo ay matanda na. Matanda na, kaya pa siyang maglakad gamit ang tungkod. Sinabi ninyo sa harap niya na patirahin siya sa sirasirang kubo. Isang 80 taong gulang na lola, narinig ang kanyang sariling apo, na itatapon siya. Paano siya hindi masasaktan? Paolo, tigilan mo ang pagdadrama. Pumanaw si Lola, nalungkot din kami, pero kailangan nating magpatuloy. Sige, bagong pumanaw pa lang si Lola, nagmamadali na kayong gibain ang bahay niya. Sa bahay na ito, siya ay nanirahan ng santomtom taon. Ni hindi ninyo hinayaan ang kanyang kaluluwa na manatili ng ilang araw. Tama na, ang lumang bahay ay akin. Gusto kong gibain kapag gusto ko. Ikaw isang estranghero, wala kang karapatan dito, manghimasok estranghero. Si Lola ang nagpalaki sa akin ng 20 taon. Ako ay estranghero. Sumipsip kayo ng dugo ko sa loob ng 9 na taon. Ngayon, pinatay ninyo si Lola at gigibain pa ninyo ang bahay. Hindi kayo ang kanyang mga apo. Mga gago kayo. Ulitin mo yan. Sinabi ko mga gago kayo. Magaling. Isang estranghero, nag-aasta kang parang bahay mo ito. Umalis ka. Cellphone? Saan mo nakuha yung cellphone? Si Mataba nagdala ng mga tao sa baryo. Ngayon, Sino ang tinatakot mo at nagdala pa ng mga tao sa baryo? Uy! Nasa probinsya ka, di ba? Makinig ka. Ang chairman ng Grupo Lin. Pumunta ng personal sa inyong barangay ngayon, asikasuhin mo ng mabuti. Ang taong ito ang pinakamalaking sponsor. Ang logistics project niya, sapat na para sa akin sa loob ng 10 taon. Kung magaling mo siyang asikasuhin, ang posisyon mo bilang Vice President, tiyak na. Sir Reyes, ang chairman ng Grupo Lin, pumunta ng personal sa aming barangay. Totoo talaga, umalis na ang convoy. Maging alerto ka ng husto, huwag mo akong ipahiya. David Lim, ikaw ba ang nag-ayos nito? Hindi ba sinabi mo na close ka sa mga executive ng Grupo Lin parang magkapatid? Oo, kamakailan lang nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Hindi ko inaasahan na personal na darating ang chairman. Asawa, ang galing mo talaga. Siyempre ako at ang Grupo Lin, isa lang tawag yon. Nanay, tatay, ang chairman ng Grupo Lin dumating sa ating barangay, pinakamayamang tao sa buong probinsya para sa ating pamilya ito. Pinakamayamang tao sa buong probinsya. Diyos ko. Kung matuloy ito, ako ay direktang magiging vice-presidente ng kumpanya ni Sir Reyes, taon ng sahod simula 500,000. Ang pera para sa villa natin ay meron na. Paolo, hindi ka ba tumawag kanina para may pumunta? Tawag ka, kahit ano. Ngayon, ang pinakamayamang tao sa probinsya ay darating sa bahay natin. Kahit 100 tao ang tawagin mo, hindi sila makakasingkwelyo, bayaw ito ang tinatawag na network. Sa buong buhay mo, hindi ka makakakita ng ganitong importanteng tao. Paolo, maya-maya pagdating ng chairman lumayo ka, baka mabaho ka ng mantika at mapahiya ang pamilya. Linisin niyo ang bakuran, ilabas ang pinakamagandang tsaa. Marco, ayusin mo pa ang suit mo, huwag hayaang maliitin tayo. dumating na. Diyos ko, Rolls-Royce, ilan lang ang ganyang sasakyan sa buong probinsya. Ang engrandeng ito, tiyak na malaking negosyante galing sa lungsod probinsyal. Dumating na ba yung mga tao galing sa amin? Mahal, kilala mo ba? Ako, tingnan ko. Ito ang amo. Kumusta? Ako si... Mahal, ikaw? Bakit mo ako sinisipa?
Chairman, pakikiramay po. Chairman. Ano? Anong chairman? Lin, Grupo Lin. Siya ay mula sa Grupo Lin. Imposible, nagtitinda lang siya ng pork chop. Imposible. Tingnan ninyo ng malinaw. Ang nasa harap ninyo ay ang chairman ng Grupo Lin Food Group, ang pinakamayamang tao sa industriya ng pagkain sa buong bansa. Paulo Reyes. Ano ang tawag ninyo sa kanya kanina? Probinsyano. Tindero ng barbecue. Imposible, imposible. Imposible. Paolo, anak ko. Sabi ko na nga ba may dating ang anak ko. Paolo, nung araw, mahigpit ako sa'yo para sa ikabubuti mo iyon. Ang palo ay pagmamahal. Ang mura ay pag-aalaga. Tingnan mo ngayon, naging matagumpay ka nga. Noong pinalayas mo ako 3 taon na ang nakalipas. Hindi ganyan ang sinabi mo, ma? Ma, Galit lang ako kanina. Sino bang ina ang hindi nagmamahal sa anak? Noong bata ka pa, tinahi ko pa ang jacket mo noon. si Lola ang nagtahi noon. Nagkamali ako, mali ako, Paolo. Patawarin mo na ako. Tama na, wag kang magpahiya. Kahit siya ang pinakamayaman, apelyido niya ay Reyes, anak siya ng pamilya Reyes, anak ko pa rin siya. Tama na, tigilan nyo na ang pag-arte. Sabi ko sa inyo, naniwala kayo? Mahal. Pinakamayaman sa lungsod provincial siya? Gamitin nyo ang utak nyo. Noong umalis siya, walang dala kahit ano. Walang kahit isang piso sa bulsa. Sa loob ng 3 taon, naging pinakamayaman. Ang mga sasakyang ito, nirenta lang. Ang mga taong ito, mga extra, ginamit niya ang pera mula sa pagbebenta ng baboy noon. Ang perang kinita niya, umupa siya ng mga tao para magpanggap sa baryo. Tama. Kaya pala may mali. Sino naman ang pinakamayaman? Nakasira damit naka-tricycle. Nagpapanggap lang ito. Sa lungsod probinsyal, ang Rolls Royce 2,000 pesos isang araw. Ang mga bodyguard at extra 100 bawat isa. Para sa buong convoy na ito, mga 100,000 pesos lang ang gastos. Ginastos niya lahat ng ipon niya para lang magpanggap sa baryo. Pangatlong kapatid, kailangan ba? Ginastos mo ang pera para sa libing, para sa pagmamayabang. Mataba, di ba? Magkano ang binabayad sa'yo araw-araw? 500, 1,000 doble ang ibibigay ko. Ngayon, sa harap ng lahat, lumuhod ka at tawagin akong Ginoong Lim. Gagawin kitang doble ang kita. Ano ang sinabi mo? Bakit? Kulang ba? Sige, dagdagan ko pa. Kayong mga extra pera lang naman ang habol nyo, di ba? Mataba. Bitawan mo siya. Itago mo na lang. Malapit mo nang kailanganin ang perang iyan. David Lim. Sabi mo kaya ka dating close sa mga executive ng Grupo Lin? Sinasabi mong parang magkapatid kayo ng mga mataas na opisyal. Hindi ka ba naniniwala? Sinong executive ang kilala mo? Magbanggit ka ng pangalan. Si Sir Cruz ng Purchasing Department, Antonio Cruz. Kahapon lang uminom kami. Hanggang 2 a.m. Niyakap niya ako at tinawag na Kuya David. Narinig mo ba? Kasi ang asawa ko at si Sir Cruz ay matalik na magkaibigan. Ikaw na peke nagpapanggap kang bilyonaryo. Antonio Cruz. Oo, kung talagang ikaw ang chairman ng Grupo Lin, imposibleng hindi mo siya kilala. Mataba, tawagan si Antonio Cruz ng purchasing. Sabihin mo sa kanya na sa loob ng 10 minuto pumunta dito. Kung hindi siya makakarating, wala siyang pwesto sa Grupo Lin. Sige, Chairman. Tawagan mo? Sino ang ipapatawag mo sa mga extra? Sa numerong patay? Paano kung totoo? Hindi. Imposible. Bakit kayo natatakot? Paanong siya ang pinakamayaman? Kung dadating si Sir Cruz sa loob ng 10 minuto, kakainin ko itong mesa. Tama, mula sa lungsod probinsyal, ang pinakamabilis ay 2 oras. Hayaan mo siyang tumawag. Tingnan natin kung hanggang kailan niya maitataguyod ang palabas na ito. Antonio Cruz, utos ng chairman. Sa loob ng 1 minuto, pumunta ka sa Barrio Lin. Kung mahuli ka ng 1 segundo, ang selyo ng purchasing department mo ay hindi na gagamitin, Kuya Paulo. Sabi ni Antonio Cruz, nasa bayan siya para sa negosyo. 8 minuto darating siya. Bayan? Paanong nasa bayan siya? Di ba uminom kayo kagabi? Sabihin mo, saan kayo uminom? Sa lungsod probinsyal. Yung sa lungsod probinsyal. Yung malaking hotel. Aling malaking hotel? Bahala ka kung alin. Uminom lang kami. Ano ba ang kinakatakot mo? Nag-aarte lang siya. Si Antonio Cruz at ako, nagkita lang nung nakaraang buwan. Nakaraang buwan? Kanina sinabi mo kagabi. Noong nakaraang buwan ba o kagabi? Kahit na dumating si Sir Cruz, hindi iyon patunay na ikaw ang chairman. Baka naman, isa ka lang utusan sa Grupo Lin, maliit na empleyado. Ninakaw mo lang ang estilo ng boss mo.
Gusto mo bang tawagan mo ngayon ang inyong Sir Reyes? Tanungin mo siya, ano ang itsura ng chairman ng Grupo Lin? 6 minuto na lang. Siyam at kalahati na. Yung mga extra mo, naligaw ba? O yung sasakyan na inarkila ay nasira? Nasira. Sabi ko na nga ba, 10 minuto, tumawag ng isang executive mula sa lungsod provincial. Hindi mo man lang maisip. 30 segundo na lang. Pagdating ng oras, ang eksenang ito ay dapat... Sir Cruz, dumating ka na. Alam kong bibigyan mo ako ng konsiderasyon. Tara, ipapakilala kita. Hon, Chairman Lin. Chairman Lin, nahuli ako ng 3 segundo. Pakiusap, magpakita kayo ng awa. Ang procurement department, 300 katao, lahat umaasa sa trabahong ito. Kung gusto ninyo akong parusahan, ako lang. Pakiusap, huwag ninyong bawiin ang aking selyo. Tayo. Chairman Lin, nang makatanggap ako ng tawag mula kay Sir Cruz, hindi ko man lang pinatay ang makina ng sasakyan. Dire-diretso ako dito. Talagang hindi ako nag-atubili kahit 1 segundo. Inuutusan ka ng chairman na tumayo. Antonio Cruz. Kilala mo ba ang taong ito? Chairman Lin, sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang taong ito. Sino siya? Sabi niya kagabi, kasama ka raw niya, uminom ng alak hanggang 2:00 ng madaling araw. Yumakap ka sa kanya at tinawag siyang gang? Puro kalokohan. Kagabi, nasa bayan ako at nakikipag-usap tungkol sa kontrata ng Logistics Transfer Station. 12 ng tao ang makakapagpatunay. Ako, Antonio Cruz. Kung makilala ko ang taong ito, pipihitin ko ang ulo ko sa lugar na ito. Ikaw, nagpapanggap kang kapatid ko. Alam mo ba na dahil sa'yo, muntik na akong mawalan ng trabaho? Tama na, bitawan mo siya. Ang iyong kapatid na panata, parang ayaw kang bigyan ng respeto. Hon, magsalita ka naman? Hindi mo ba sinabi na kay Sir Cruz, may ban kayo na lampas sa buhay? Magsalita ka? Ako... Ang kilala ko ay ibang Sir Cruz, hindi siya ito. Ibang Sir Cruz, sa buong probinsya, sa Grupo Lin, sa Procurement Department, ako lang ang isang Sir Cruz. Sige, mag-imbento ka pa. Mataba yung mga inimbestigahan mo, basahin mo para marinig ng lahat. David Lim, lalaki, 32 taong gulang. Dating lungsod Provincial Engineering Committee Ltd Legal Representative. Kalahating taon nang deregistered ang kumpanya. Wala siyang kahit anong ari-arian sa kanyang pangalan. May utang siyang 5 milyong piso. Nailista siya ng 3 korte bilang isang defaulting debtor. Sa madaling salita, isa lang siyang manloloko sa utang. Asawa, nagsisinungaling siya, di ba? Sabihin mo sa akin. Sa kanyang pangalan, ang tinatawag na proyekto sa lungsod probinsyal ay pawang gawa-gawa lang. Sa panahon ng kanyang aktual na operasyon, may atraso siyang 870,000 piso sa sahod ng mga manggagawa. May utang siya sa mga supplier ng materyales na mahigit 3 milyong piso. Sa nakaraang 6 na buwan, umikot siya sa 4 na lungsod para umiwas sa utang. Kasinungalingan, paninirang puri ito. Isasakdal kita. Demanda? Nakatanggap ka na ng 6 na subpina. Alin doon ang dinaluhan mo? Imposible. Nagmamaneho ka ng mamahaling kotse, nakasuot ka ng mga mamahaling brand, binigyan mo ng Rolex ang tatay ko. Rolex? Tungkol dyan, Tito Lin, yung Rolex mong nagkakahalaga ng 100,000 piso, pakibaliktad mo at tingnan ang likod. Nakikita mo ba ang nakasulat doon? Sa ilalim ng tulay ng tren sa istasyon, 5 piso bawat isa. Ano? Tingnan nyo ang dial ng relo, nakaprint lang ang logo. Isang kalmot ng kuko, matanggal na. Baluktot ang axis ng segundo, bawat ikot 3 segundo ang bagal. Itong bagay na ito, noong nagtitinda ako sa night market, 2 ang puhunan, kahit 5 piso ay walang bumili. 5 piso? David Lim, niloloko mo ako ng peke na 5 piso. Dala ko itong basura. Ipinagmamalaki ko sa harap ng buong baryo. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Papa, kaya kong ipaliwanag. Sino bang tatay mo? Sinungaling ka? David Lim, ikaw ba? Buong-buo mo akong niloko. Nasaan ang villa? Nasaan ang mamahaling sasakyan? At ang mga malalaking proyekto? Peke lahat? Sofia, wala lang akong pera pansamantala. Wala kang pera? Utang mo ay 5 milyon piso. Ikaw ay isang hindi nagbabayad ng utang. Pinakasal mo ako sa isang hindi nagbabayad ng utang. David Lim, ang kumpanya mo sa konstruksyon noong nakaraang taon, mula sa aking Grupo Lin, subsidiary, umutang ka ng 1.5 milyon piso na materyales sa konstruksyon. Dinala ang mga materyales, wala kang binayad kahit piso at tumakas ka. Ang utang na ito ay babayaran mo ngayon. Sir Lim, wala po ako, wala talaga. 1.5 milyon piso, wala.
3 oras ang nakalipas, binato mo pa ng pera ang mukha ng tauhan ko, pinapaluhod mo siya at tinatawag kanyang Sir Lim. Ngayon sasabihin mo sa akin na wala ka? Mali ako, hindi ko alam na ikaw ang amo, hindi kita nakilala bilang importanteng tao. Pakibigyan mo ako ng oras. Oras? Ang lola ko ay 80 taong gulang. Ni hindi ninyo siya hinayaan mabuhay pa ng ilang araw. Hindi man lang bakit ko dapat bigyan ka ng oras? Ipaalam sa legal, bukas ang 1.5 milyon piso na utang ay dadaan sa legal na proseso. Noted. Tapos na ang lahat. Ginong Lim, nakikiusap ako sa iyo. Ibibigay ko ang 1.5 milyon, tiyak na babayaran ko. Bigyan mo ako ng 3 buwan, hindi, 1 buwan. Pakiusap, huwag mong ituloy ang legal na proseso. Kapag nag-freeze ang korte, matapos na ako ng tuluyan. Luluhod ako sa iyo, yuyukod ako sa iyo. Kung ano ang gusto mong gawin ko, gagawin ko. Ginoong Lim, nakikiusap ako sa iyo. David, nasaan ang villa ko sa lungsod probinsyal? Sabi mo, nasaan ang villa sa lungsod probinsyal? Nasaan ang sasakyan sa pangalan mo? Nasaan ang mga proyekto mo? Noong nagpakasal ka sa akin, sabi mo ang asset mo ay 10 milyon pataas. Puro kasinungalingan. Huwag mo akong istorbohin. Wala kang nakikitang nakikiusap ako? Naiinis ako sa'yo. Noong kasama kita, ang mga kaklase ko ay nag-abroad na. Sumama ako sa'yo dahil akala ko mayaman ka. Ngayon, sasabihin mo sa akin na ikaw ay isang manloloko na hindi nagbabayad. Bayaran mo ako. Bayaran mo ako sa 3 taon na ito. Manahimik ka. Binugbog mo ang anak ko. Ano kung pinalo ko siya? Akala mo ba siya ay mabuti? Isang probinsyana na galing sa kanayunan, nakatapos lang ng high school. Hindi man lang alam kung paano baybayin ang ABCD. Araw-araw nagpapanggap na estudyante sa ibang bansa. Nagpapanggap na mayamang ginang. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi ko? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mula simula hanggang dulo, hindi kita nagustuhan. Ang nagustuhan ko ay ang lupa ng bahay nyo. Kung itong lupa ay mabuwag, hindi bababa sa 2 milyon. Pinakasalan kita para makuha ang bayad sa expropriation. Tapos tatakas. Nagpapanggap ka pa sa akin, puta. Sa lungsod probinsyal, hindi ka man lang pumunta sa palengke. Natatakot na marinig ng iba ang accent mo. Pagbalik sa baryo, puro pangarap na Amerikano. Ang passport, hindi mo pa nakita kung ano itsura. Sino ang pinagpapanggap mo? Sir Lim, hindi ko talaga kayang maglabas ng 1.5 milyon, pero ibibigay ko siya sa iyo. Hindi sa iyong mga tauhan, ituring mo na lang na bayad sa utang. Tao ka ba? Amo maglagay ka ng presyo, sabihin mo kung paano bayaran. Pumapayag ako sa kahit ano. David Lim, nakakadiri ka. Mataba. Ilabas mo itong aso, ibigay sa legal at collections. 1.5 milyon. Walang bawas kahit piso. Legal na proseso hanggang dulo. Sige. Sir Lim, nakikiusap ako sa iyo. Mali ako, hindi ko nakilala ang tunay mong halaga. Sir Lim. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi niya ako nagustuhan kailanman. Gusto lang niya manloko para sa demolition money. Nay, nakita mo ba sinaktan niya ako? Dinaya ako ni David Lim. Mula simula hanggang dulo, ang target niya ay ang ating pamilya para sa ating lupa at bahay. Naitulungan mo ako. Lumayas ka, walang kwentang babae. Noong una, sinabi ko sa iyong humanap ka ng maayos na empleyado ng gobyerno pero hindi ka nakinig. Gusto mong sumama sa isang malaking amo? Ang tatay mo ay nakasuot ng peking relo na nagkakahalaga ng 5 piso. At nagparaya siya sa harap ng buong barangay. Lahat yan ay gawa mo. Nay? Huwag mo akong tawaging Nay nung ikaw ay nag-asawa. Sinabi ko na? Kung maganda ang iyong napangasawa, karangalan mo yan. Kung hindi maganda, huwag kang umuwi para umiyak. Tingnan mo ang iyong napangasawa. Anong klaseng tao yan? Isang walang bayad na tao at isang manloloko. Hindi ka ba nahihiya? Nay, ako ang anak mong babae. Wala akong ganyang anak. Dalhin mo ang iyong walang bayad na asawa at umalis ka. Huwag mong idamay ang kapatid mong lalaki. Paolo, kakapagalit ko lang sa kanya. Para sa iyo iyon. Para mapagaan ang loob mo. Ang ganyang walang kwentang babae. Hindi mo kailangan alalahanin. Paolo, ikaw na ngayon ang pinakamayaman sa lungsod probinsyal. Ako at ang tatay mo, sa buong buhay namin. Ilang paghihirap ang tiniis namin. Alam mo yan? Yung Rolls Royce sa labas ng bahay mo. Ngayong gabi, ipadrive mo sa driver para ihatid ako at ang tatay mo sa lungsod probinsyal. May narinig akong may
Malaking asyenda sa lungsod probinsyal na may hardin at swimming pool. Bilhan mo kami ng tatay mo ng isa. Maninirahan kami doon. Kapag may nakakasalubong kami, sasabihin naming, kami ang mga magulang ng pinakamayaman sa buong bansa. Ang galing, di ba? Oh, ako ang tatay mo. Kahit gaano ka kayaman, anak ka pa rin ng pamilya Lin. Ang pinakamalaking asyenda sa lungsod probinsyal, ihanda para sa akin at bigyan din ako ng driver. Matanda na ako, mahirap nang lumabas. 3 taon na ang nakalipas, pinaalis mo ako, sabi mo walang lugar para sa akin sa bahay na ito, at pinutol mo ang relasyon sa pamamagitan ng kasulatan. Galit lang yan. Sino bang magulang ang talagang ayaw sa anak? Nawala na ang lola mo, tayo na lang ang natitira sa pamilyang ito. Kung hindi ikaw, sino ang aasahan namin? Noong buhay pa si Lola, pinatulog ninyo siya sa kubo ng kahoy. Noong namatay si Lola, nagmamadali kayong gibain ang bahay niya. Ngayon alam ninyo na ako ang pinakamayaman, asyenda, driver, Rolls Royce. Sa inyong puso, mayroon bang buhay na tao ang inyong inaalala? Ako, ang nasa isip ninyo ay pera lang. Mula simula hanggang tapos, pera lang. Pumasok na ako sa baryo. Si Reyes. Sir Reyes. Dumating si Sir Reyes. Ano? Pumasok na sa baryo si Sir Reyes, pumasok na sa baryo si Sir Reyes, si Ricardo Reyes, si Reyes. Dumating na siya. Paulo, huwag kang magyabang ng maaga. 5 akong taon na nagtatrabaho para kay Sir Reyes. Ang department store niya ay chain sa buong probinsya. Kung naririto siya, hindi mo ako magagalaw. Oo, tiyak na darating si Sir Reyes para suportahan tayo. Pagdating ni Sir Reyes kung sino ang pinakamayaman o hindi, uupo tayong lahat at mag-uusap. Sa negosyo, may mga patakaran. Hindi dahil marami kang bodyguard, ay magagawa mong maglakad ng basta-basta. Paulo Reyes. Huwag mong isiping kaya mo akong takutin sa daan-daang bodyguard. Akala mo matatakot ako? Sinasabi ko sa'yo, si Ginong Reyes, si Ricardo Reyes. Ang pinakamalaking chain ng department store sa buong probinsya. Respetado siya ng lahat, mapailalim man o ibabaw. Darating na siya. Tama. Si Ginoong Reyes at ang aming pamilya, 5 taon nang magkaibigan ni Marco. Subukan mong galawin kahit isang buhok ni Marco. Alam mo ba kung bakit pumunta si Ginoong Reyes? Bakit siya pumunta? Ang Grupo Lin ay proyekto ng logistics sa buong bansa. Nakuha na ni Ginoong Reyes. At ako, ang buong responsable ng proyektong ito. Taunang sweldo, 500,000 pesos. Dagdag pa ang komisyon. Sa proyektong ito lang, 1 taon, mahigit 10 milyon ang daloy ng pera. Kahit na ikaw ay isang pekeng chairman, sa negosyo kailangan sundin ang patakaran. Si Ginoong Reyes ang may hawak ng iyong buhay logistic. Subukan mong galawin ako. Tingnan natin. Paulo, tama ang sinabi ng kuya mo. Ikaw ang pinakamayaman. Ang kuya mo ang kanang kamay ni Ginoong Reyes. Kung magtutulungan kayong magkapatid, walang makakatalo sa inyo. Pamilya naman tayo, umupo tayo at pag-usapan ng maayos. Tama, kahit magkagalit, magkadugo pa rin. Paulo, ikaw ang magbigay ng pera. Si Marco ang may connection. Magkakomplemento kayong magkapatid. Narinig mo ba? Kung marunong kang umunawa, humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Kapag dumating na si Ginoong Reyes, umupo tayo at pag-usapan ang partnership. Ang proyekto mong logistic, ako na ang bahala para sa'yo. Bakit ka tumatawa? Sa tingin mo ba, kaya kang protektahan ni Ricardo Reyes? 5 taon na kami ni Ginoong Reyes, 5 taon siya ang nagpapatakbo ng merkado para sa kanya. Nag-order ng bodega, nakipag-inuman sa mga kliyente hanggang magsuka ng dugo. Sino pa ang poprotektahan niya kung hindi ako? Teka lang, Marco Santos. Marco Santos, lumabas ka. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, nandito ako, tulungan mo ako. Si Paulo may kasama siyang nananakit sa akin. Nagpapanggap siya na siya ang Grupo Lin ni Chairman. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, buti nandito ka na. Tingnan mo siya, nagdala siya ng daan-daang sundalo para guluhin ang bahay namin. Si Paulo ay kapatid ko. Nagpapanggap ka pa, chairman ng Grupo Lin. Nagpapanggap kang malaking tao. Sige, suportahan mo ako. Patayin mo siya. Ginoong Reyes. Chairman Santos, nabalitaan ko pumanaw na si Lola. Nahuli ako. Ginoong Reyes, anong tawag mo sa kanya? Marco, sino ang gusto mong patayin ko? Ulitin mo nga.
Ako, alam mo ba kung sino siya? 3 taon na ang nakalipas. Ang aking pamilihan sentral, may 300,000 pisong paninda na hindi ko nabenta. Inuutangan ako ng bangko. Muntik na akong magpakamatay. Siya sa palengke sa gabi sa likod ng lumang tindahan ng karne, isang salita ang nagligtas sa buhay ko. Blind box bundling hunger marketing. Narinig na ba ninyo ang mga salitang ito? 3 taon na ang nakalipas. Ilang tao lang sa buong China ang nakaintindi noon. Sinabi lang niya ito nang nagkataon. Ang aking 300,000 pisong paninda na ubos sa loob ng kalahating buwan. Mula sa araw na yon, ako, si Ricardo Reyes, ang buhay ko ay sa kanya. Totoo ba ito? Totoo. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang totoo. Noon siya ay nagbebenta ng pork chop sa night market ng bayan. Kumikita ng 300 piso isang gabi. Ibinalik ang 5,000 pisong bayad sa konsultasyon. Hindi niya tinanggap. Sabi niya, ang 5,000 piso ay hindi sapat para mabili ang isang pamilihan sentral. Ang may-ari ay may utang na loob sa iyo. Dahil sa salitang iyon, sumunod ako sa kanya sa loob ng 3 taon. Kung saan siya, doon ako. Ang kanyang logistics line, ang kanyang supply chain, ang kanyang negosyo sa buong bansa. Ako, si Ricardo Reyes, ay nagsilbi sa kanya ng buong katapatan. Walang pag-aatubili. Hindi, imposible, Sir Reyes. 5 taon na akong nagtatrabaho para sa inyo. Lagi ninyo akong pinahahalagahan. Pinahahalagahan kita? Marco, ano sa tingin mo ang dahilan sa kumpanya ko na umabot ka sa posisyong ito? Ako, kakayahan ko. Anong kakayahan mo? Ni isang quarterly report, hindi mo man lang maintindihan. 3 taon na ang nakalipas, tiningnan ko ang iyong file. Nakasulat doon na may kapatid kang lalaki, si Paulo Reyes. Dahil lang sa pangalang iyon, inilipat kita mula sa bodega, ginawa kitang supervisor. Akala mo ba ikaw mismo ang umakyat dahil... Dahil sa kanya? Oo, dahil sa kanya. Ako, si Ricardo Reyes, may utang na loob kay Director Lin. Hindi ko mabayaran, kaya kailangan kong maging mabuti sa kanyang kuya para alagaan ang kanyang pamilya. At ano ang nangyari? Pinalayas ninyo siya sa bahay, walang dala kahit ano. Sa labas, naging pinakamayaman sa lungsod probinsyal. Samantalang kayo, sinasamantala ninyo siya at tinatawag pa ninyo siyang traidor. Marco, ang down payment ng iyong mansion sa tabi ng ilog. Sino ang garantor? Alam mo sa sarili mo, ako, bakit kita ginawaran ng garantor? Dahil ang apelyido mo ay Lin, dahil ang kapatid mo ay si Paulo. Yung garantor ng bahay? Kung wala si Director Lin, ang asawa mo ngayon nasa bodega pa rin nagbubuhat ng kargada. Director Lin, ang libing ng matanda, ano ang gusto ninyong gawin? Susunod ako sa gusto ninyo. Sir Reyes, salamat. Ako na ang bahala kay Lola. Sir Reyes, may itatanong ako. Kuya Marco, sabihin ninyo. Si Marco, tao mo, tama? Oo, empleyado siya ng kumpanya ko. Tao mo. Gamit ang pera ko. Gigibain ang bahay ng lola ko na 100 taon niyang tinitirhan. Bagong patay pa ang lola ko. Nasa lamay siya, pinipilit ang construction crew na pumasok. Paano mo ito haharapin? Marco, ano ang ginawa mo? Si Reyes? Ang giniba ko ay ang lumang bahay namin, walang kinalaman si Kuya Marco. Wala, bahay iyon ng lola ni Kuya Marco. Kakamatay lang ng lola, giniba mo na agad, tao ka ba? Si Reyes? Hindi ko alam na siya si Kuya Marco. Talagang hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam na siya ang kapatid mo? 6 na taon mong sinipsip ang dugo niya, hindi mo alam. Kuya Marco, kasalanan ko ang hindi pagpuna sa tauhan ko. Hayop na ito, mula ngayon sisantihin. Lahat ng tindahan ng department store, hindi na muling tatanggapin. Sisantihin? Sir Reyes, hindi mo ako pwedeng sisantihin. 5 taon akong sumunod sa iyo. 5 taon? 5 taon kang sumunod sa akin? Ang sinabi ko kanina, hindi ba malinaw? Paano mo nakuha ang posisyong iyan? Dahil ang apelyido ng kapatid mo ay Santos. Kung wala si Kuya Marco, wala ka man lang karapatang magwalis. Sir Reyes, hindi ninyo ito magagawa. Ang pamilya namin may matatanda at may mga bata. Huwag kang magpakamahirap sa akin. Tungkol sa pera, Marco, ikaw na ang magsabi. Nasaan ang 300,000 ng kumpanya? Anong 300,000? Huwag kang magpanggap. Noong nakaraang buwan, sa audit, 300,000 para sa Logistics Revolving Fund na inaprubahan mo. Nasaan ang pera? Nasaan ang mga paninda? Hindi tugma ang account. Akala mo hindi ko alam? Hindi kita ginagalaw dahil kay Kuya Marco. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan ang 300,000. 300,000? Marco, sabi mo magtatayo ng villa. Ang bahagi mong 250,000. Pera ba iyon ng kumpanya? Tumahimik ka. Inilipat mo ang pera ng kumpanya. Ginamit mo ang pera ng kumpanya para magtayo ng villa. Tinatanong kita, may utang kang 2 milyon sa credit card. Paano mo babayaran? Sabi mo, mag-iisip ka ng paraan. Ang paraan mo ay nakawin ang pera ng kumpanya. 2 milyon.
Mabuti, Marco Santos, sahod mo ay 8,000, utang na 2 milyon, at nangahas ka pang gumamit ng pera ng kumpanya, malaki ang tapang mo. Ginoong Reyes. Babayaran ko agad. Pakiusap, huwag kayong tumawag ng pulis. Bayaran? Paano mo babayaran? Na-max out mo na ang credit card mo. Ang bahay ay binili sa loan. Ang kotse ay binili sa loan. Babayaran mo gamit ang buhay mo. Ginoong Santos, 300,000 ng pera ng kumpanya. Ano po ang gagawin natin? Kuya Marco, sa labas, sinasabi mo sa mga tao, ang iyong mansyon na may tanawin ng ilog ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Binili mo ng buong bayad. Sa baryo, sinasabi mo, maglalabas ka ng 250,000 para magtayo ng villa. Sahod mo ay 8,000. Utang sa bangko ay 2 milyon. Na-max out lahat ng credit card. Ang 250,000 na ito, kailangang kunin sa kumpanya. Kinuha mo ang pera ng kumpanya para sa villa. Ang villa ay giniba. Ito ay itinayo sa lupa ng bahay ni Lola. Bago gibain ang bahay, gusto mong itaboy si Lola sa kubo na may butas sa lahat ng panig. Kuya Marco, bawat sentimo na ninakaw mo ay nasa buhay ni Lola. Babayaran ko. Kaya kong bayaran. Bago sumikat ang araw. 300,000 hindi magkukulang kahit piso. Ibalik sa account ng kumpanya. Kung hindi mo mabayaran, tatawag ako ng pulis. Paggamit ng pera ng kumpanya. Makukulong ka ng matagal. Wala akong 300,000, wala talaga. Tapos na. Tuluyan ng tapos. Hindi mabayaran ang utang sa bahay, hindi mabayaran ang credit card. Ngayon, kailangan ding bayaran ang pera ng kumpanya. Marco Santos, sinira mo na ang pamilyang ito? Paulo Reyes, ikaw ang tunay kong kapatid. Iligtas mo ako. Ang 300,000 para sa iyo, maliit na bagay lang. Tatlong taon na ang nakalipas noong pinaalis mo akong walang dala. Nakiusap din ako sa iyo. Ano ang sinabi mo? Sinabi mo, ang pamilyang ito. Walang lugar para sa akin. Ang bahay ni Lola, sino mang gumalaw ng isang ladrilyo. Gagawin ko siyang hindi na muling makatayo. Paulo, ikaw walang utang na loob. 10 buwan kitang dinala sa tiyan ko. Gatas ng dibdib ko ang lumaki ka. Ngayong yumaman ka na, matigas na ang pakpak mo, at tinitingnan mo lang, hindi mo inaasikaso ang sarili mong kapatid na makukulong. Tao ka ba? Ipinanganak mo ako. Tapos, 6 na taon nagtrabaho na ako sa bukid. 10 taon nag-aalaga na ako ng baboy. Noong 18 dumating ang sulat ng pagtanggap ko sa kolehiyo, pinunit ninyo. nung ipinanganak mo ako, anak ba ang iniluwal mo o hayop? Wala akong pakialam. Mula ka sa tiyan ko. Utang mo sa akin. 300,000. Maglabas ka ng 300,000 para iligtas ang kapatid mo. At gayon din, para sa akin at sa tatay mo, bumili ka ng bahay para sa aming pagtanda. Kung hindi mo ibibigay, ito ngayon, babangga ako sa puntod ng lola mo. Para makita ng buong baryo kung paano mo, anak ng, tinulak ang sarili mong ina sa kamatayan. Sige, bangga ka. 4 na taon na ang nakalipas. Para sa pasaporte ni Sofia, ibinenta nyo ang aking pinaghirapang 6 na taong baboyan sa halagang 5,000 sa mga tambay sa baryo. 3 taon na ang nakalipas. Para sa bahay malapit sa eskwelahan ni Marco, mas pinili nyo akong paalisin sa bahay kaysa bayaran ako ng 20,000 piso para sa dowry. Sinabi mo, umalis ka. Umalis ka at huwag nang bumalik. Ngayon nakahiga ka sa sahig gumugulong sa paghihingi ng pera. Akala mo ba ako ay magpapadaya? Ikaw na walang utang na loob, sana'y hindi ka magkaroon ng magandang kamatayan. Huwag mo akong pilitin. Ano bang gusto mo? Kung ngayong araw na ito hindi ka maglalabas ng 300,000, bukas diretso ako sa korte ng lungsod probinsyal para kasuhan ka. Kasuhan kita ng pagpapabaya sa magulang. Ipapunta ko ang lahat ng reporter sa probinsya para kuhanan ka. Ipapalabas ka sa TV na hindi mo inaalagaan ang iyong mga magulang. Sa palagay mo, ang sirang kumpanya mo ay patuloy na tatakbo? Subukan mo nga. Hayaan mo siyang magsalita. Hindi lang kita kakasuhan, upo ako sa labas ng opisina mo, magtataas ako ng karatula. Ipapaalam ko sa buong Pilipinas na si Paulo ay isang walang utang na loob na anak. Ang presyo ng shares mo, ang mga kliyente mo, ang reputasyon mo, lalagpasan ko lahat. Maniniwala ka ba? Tay? Ang hawak kong kasunduan ng paghihiwalay itim sa puti.
Ang iyong mga fingerprint ay nakalak pa sa abogado ko. Kung gusto mong magsampa ng kaso, ang unang kukunin ng korte ay ang dokumentong iyon. Ikaw mismo ang nagpalayas sa akin sa bahay. Pinilit mo ako. Ayaw mong sumunod, hindi ka umaasenso, pinalayas kita para matuto ka. Para matuto ako, kinuha mo ang aking itatalong taon. Lahat ng ipon ko ay kinuha mo para ipambili ng bahay kay Kuya Marco, para ipambayad ng tuition ni Ate Sofia. Naubos lahat, pinalayas mo ako. Ito ang tinatawag mong aral? Ako ang tatay mo, kinuha ko ang pera mo, natural lang. Natural lang. Sige. Yung lola mo, pinalaki ka ng 40 taon. Pinalayas mo siya sa bodega. Natural lang din? Huwag mo akong gamitan ng lola mo. Pinipilit kita? Noong gabing namatay ang lola, anong ginagawa mo? Kinakalkula mo kasama si Kuya Marco ang budget ng paggawa ng villa. Huminto ang paghinga ng lola. Hindi mo man lang binuksan ang pinto ng kwarto niya. Hindi mo man lang itinulak ang pinto. Hintayin mo. Bukas pupunta ako sa lungsod probinsyal. Titingnan ko kung kaya mong harapin ang sarili mong ama na namamalimos sa bahay mo. Tigilan nyo na ang pag-iyak. Binibigyan ko kayo ng paraan. Kuya Marco, ibenta mo na ang mansyon mo sa tabing ilog, ang utang sa bahay at credit card, at ang 300,000 pesos na pondo ni Sir Reyes, bayaran ng buo. Kung kulang pa pagkatapos ibenta, ako na ang magdadagdag. Ibenta ang bahay. Saan ako titira? Dito, sa lumang bahay. Ako ang magpapagawa, sapat para sa inyong pamilya. Sa baryo, ang bilingual preschool ng anak ko, ano ang gagawin? Ang anak mo ay mag-aaral sa elementarya sa baryo. Nahihiya ka? Kung pumunta ka sa kulungan para bisitahin ang tatay niya, mas marangal pa yon. Ang bahay na tinirahan ni Lola sa loob ng 10 taon, ang bahay na iyon, gibain. Magtayo ng mausoleum sa lugar na iyon, si Lola hindi nakatikim ng kahit isang araw na saya. Namatay. Paupuin ko siya sa pinakamagandang lugar. Pagkatapos maitayo ang mausoleum, tumira kayo sa lumang bahay. Bantayan mo ang puntod ni Lola para sa akin, sa buong buhay mo. Ano, bantayan? Dito ba bantay? Si Lola ang nag-alaga sa iyo sa loob ng 40 taon. Ni ang huling gabi niya, hindi mo man lang binantayan. Ngayon, bumawi ka. Paulo, kami ang iyong mga magulang. Pinapunta mo kami rito. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga tao? Noong ninakaw ninyo ang 200,000 sa akin, natakot ba kayo na pagtawanan? Pinalayas si Lola sa kubo noong, natakot ba kayo na kutyain? At ako? Ano ang gagawin ko sa hinaharap? Magtanim at mag-alaga ng baboy. Kahit ano, okay lang. Hindi ba sinabi mo na ako ay isang taong bukid? Ngayon, ikaw naman ang maging. Paulo? Ako? Hindi ko na kayang pakialaman ang mga gawain mo. Ang 1.5 milyon na utang sa akin ni David Lim, ang legal team ay hahabulin ito hanggang dulo. Ang utang mo sa kanya, ikaw na ang mag-compute. Ito ang kondisyon. Kung papayag ka, ang pondo ng kumpanya ni Kuya Marco, babayaran ko ito ngayon para sa kanya. Ibenta ng dahan-dahan ang bahay, hindi ko kayo pipilitin. Kung hindi kayo papayag, mataba. Tawagin ang abogado. Tatay, pumayag ka na. Kung makulong si Marco, talagang matatapos na ang pamilyang ito. Lola, ang apo mo ay gagawa ng pinakamagandang hardin para sa iyo. Mula ngayon tuwing Qingming, babalik ako para bisitahin ka.